Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,167-74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maraming banal na kaharian sa timog na kontinente ng langit, at maraming taon na ang lumipas, ngunit ang mga banal na kaharian ay nananatiling pareho. Sabi ni Cameron, ang Panginoon ng ating banal na kaharian ay kabilang sa parehong pangkat ng kanyang hinalinhan, ang nagtatag ng ating matuwid na banal na kaharian. Tanging ang mga miyembro lamang ng pangkat ang maaaring magmana ng atas ng Panginoon. Ang atas ng Panginoon ay sinasabing isang banal na bagay na kumukuha ng kayamanan ng langit at lupa at ito ay naiwan ng Diyos ng paglikha. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact. Sa kabisera ng isang banal na kaharian, kahit na ang Panginoon ay hindi isang kataas-taasang Diyos, magkakaroon pa rin siya ng kapangyarihan ng isang kataas-taasang Diyos. Kung ito ay nasa labas ng kabisera at sa loob ng teritoryo ng banal na kaharian, ang Panginoon ay magkakaroon ng kapangyarihan ng isang advanced na kataas-taasang Diyos kahit na siya ay isang panimulang kataas-taasang Diyos hanggat taglay niya ang atas ng Panginoon. Sa isang banal na kaharian, ang Panginoon ay walang kapantay. Kung ang isang Panginoon ay papatayin sa labas ng kanyang banal na kaharian, ang iba ay hindi makakagawa nito. Kunin ang atas ng Panginoon. Ang atas ng Panginoon ay automatikong babalik sa kabisera at sa maharlikang pamilya. Kung may isang taong magtatangkang sapilitang agawin ang atas ng Panginoon, kahit na siya ay isang mas mataas na kataas-taasang Diyos, hindi pa rin siya makakatakas sa kamatayan. Bahagyang natigilan si Alvin nang marinig ang mga salita ni Cameron. Hindi na niya nang ahas na maliitin ang iba't ibang banal na kaharian sa timog na kontinente ng langit. Bagamat karamihan sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian sa timog na kontinente ng langit ay mga panimulang kataas-taasang Diyos lamang, taglay nila ang atas ng Panginoon na siyang dahilan kung bakit sila walang talo sa kani-kanilang mga banal na kaharian. Kahit ang mga mas mataas na kataas-taasang Diyos ay walang magawa laban sa kanila. Ang Diyos ng paglikha, tila ang mga kautusan ng Panginoon ay mga pinakamahalagang kayamanan na iniwan ng mga makapangyarihang tao para sa mga pinuno ng mga banal na kaharian. Nagsisilbi itong pundasyon para sa mga banal na kaharian. Gamit ang mga ito, ang posisyon ng pinuno ay mapayapang maipapasa sa mga maharlikang pamilya. Kahit na ang isang tao ay isang mas mataas na kataas-taasang Diyos at ang Panginoon ng isang banal na kaharian ay isa lamang panimulang kataas-taasang Diyos, hindi pa rin niya magagawang magrebelde at agawin ang trono. Tutal, hanggat ang Panginoon ng banal na kaharian ay nananatili sa kanyang teritoryo, magkakaroon siya ng kapangyarihan ng isang mas mataas na kataas-taasang Diyos sa pamamagitan ng utos ng Panginoon. Hindi na kailangang sabihin, ang atas ng Panginoon ay kinikilala bilang isang mahalagang pamana. Taglay nito ang walang kapantay na kapangyarihan, sabi ni Cameron. Seryoso ang kanyang ekspresyon, at nagniningning ang kanyang mga mata sa paggalang nang magsalita siya tungkol sa atas ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon. Nagulat din si Alvin sa kapangyarihan ng atas ng Panginoon. Sa atas ng Panginoon, ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay hindi na kailangang matakot sa sinuman sa kani-kanilang mga banal na kaharian. Kahit ang malalakas na puwersa na may mga advanced na kataas-taasang Diyos ay hindi makakagawa ng anuman hanggat sila ay nasa teritoryo ng mga banal na kaharian. Ang tanging paraan ay kung iiwan ng Panginoon ng isang banal na kaharian ang kanyang banal na kaharian, na magiging dahilan upang maging walang silbi ang atas ng Panginoon. Maya-maya, nagtanong si Alvin kay Cameron ng may pagtataka, ang Destiny Canyon ay wala sa teritoryo ng alinman sa mga banal na kaharian sa Southern Heaven Continent. Hindi ba nag-aalala ang mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian tungkol sa pagkamatay pagkatapos umalis sa kani-kanilang mga teritoryo? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Cameron bago sumagot, ang labanan ng mga banal na kaharian ay nangyayari lamang minsan bawat 10,000 taon. Kada 10,000 taon, lahat ng maharlikang pamilya ng mga banal na kaharian ay maaaring mag-alay ng mga sakripisyo sa kalangitan. Ang layunin ng ritual ng sakripisyo ay upang hilingin sa Diyos ng paglikha na ipagkaloob ang kataas-taasang banal na kapangyarihan sa mga Panginoon at sa mga utos ng Panginoon. Sa loob ng isang taon, ang mga utos ng Panginoon ay magbibigay pa rin sa kanila ng kapangyarihan na parang nasa kani-kanilang teritoryo sila kahit saan sa timog na kontinente ng langit.
Dahil dito, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-alis sa kanilang mga teritoryo dahil maaari pa rin nilang gamitin ang kapangyarihan ng mga utos ng Panginoon. Dahil sa oras, ang Destiny Canyon ay nananatiling bukas lamang sa loob ng 10 buwan sa bawat oras na ito ay magbubukas. Sa unang buwan, dadalhin ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian ang kanilang mga nasasakupan sa Destiny Canyon, at kailangan nilang bumalik sa kani-kanilang mga banal na kaharian bago matapos ang huling buwan. Kung hindi, kapag bumalik sa normal ang mga utos ng Panginoon, nanganganib ang mga Panginoon na mamatay. Dahil sa paliwanag na ito, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit ang mga Panginoon ng iba't ibang banal na kaharian ay lubos na kumpiyansa na iwan ang kani-kanilang mga banal na kaharian at personal na pamunuan ang kanilang mga nasasakupan patungo sa Destiny Canyon. Dahil sa ritual ng sakripisyo, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga tao o puwersang nagdudulot ng gulo sa labas ng kani-kanilang mga banal na kaharian o sa Destiny Canyon. Dati, narinig ni Alvin na maraming makapangyarihang puwersa sa labas ng mga banal na kaharian. Ang mga puwersang ito ay maraming makapangyarihang Diyos na nasa pagitan at mas mataas na antas. Marami sa mga puwersang ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang banal na kaharian. Noong panahong iyon, naisip ni Alvin na hindi magiging mahirap para sa mga puwersang ito na magdulot ng gulo sa isang banal na kaharian kung gugustuhin nila. Gayunpaman, ngayong nalaman niya ang tungkol sa utos ng Panginoon, sa wakas ay napagtanto niya na sa kabila ng kanilang lakas, ang mga puwersang ito ay hindi kayang magdulot ng gulo sa isang banal na kaharian. Sa proteksyon mula sa utos ng Panginoon at sa Diyos ng paglikha, walang sino man ang maaaring umagaw sa trono ng isang banal na kaharian maliban kung ito ay kalooban ng Diyos ng paglikha. Ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian ay hindi matatalo sa kani-kanilang mga teritoryo lamang. Ang ritual ng sakripisyo na minsan sa bawat 10,000 taon ay magbibigay sa kanila ng pansamantalang exception sa pagbubukas ng Destiny Canyon. Dahil dito, malabong samantalahin ng mga Panginoon ang pagkakataong palawakin ang kani-kanilang mga teritoryo. Sa anumang kaso, ang dahilan kung bakit ang mga banal na kaharian at ang mga makapangyarihang puwersa sa labas ng mga banal na kaharian ay maaaring mamuhay ng mapayapa ay dahil sa mga utos ng Panginoon. Si Alvin ay nalulunod sa kanyang mga iniisip habang naglalakbay sila patungo sa matuwid na banal na kaharian mula sa banal na mansyon ng mga espiritu. Marami siyang mga haka-haka, at kinumpirma rin niya ang marami sa mga ito pagkatapos niyang makausap si Cameron. Naglalakbay pa rin sila nang itinaas ni Cameron ang kanyang kamay at hinarang ang isang communication jade. Maya-maya, ngumiti siya habang nakatingin kay Alvin at sinabing, "Kapatid na Alvin, nakatanggap ako ng tugon mula sa ating Panginoon. Hiniling niya sa akin na dalhin ka sa kanya sa sandaling makarating tayo sa kabisera. Pinahahalagahan ng Panginoon ang talento kaya tiyak na hindi kanya aapihin, kapatid na Alvin." Bagamat walang kapantay ang mga Panginoon ng mga banal na kaharian sa kani-kanilang mga banal na kaharian, hindi na ito magiging ganito kapag nilisan na nila ang kanilang mga banal na kaharian. Pagkatapos nilang lisanin ang kanilang mga banal na kaharian, hindi na sila magiging kapantay ng karamihan sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo sa labas ng kanilang mga banal na kaharian. Dahil dito, natural na sasamantalahin ng mga Panginoon ng mga banal na kaharian ang pagkakataong bumuo ng koneksyon sa mga makapangyarihang tao. Noong nakaraan, noong panahong bukas pa ang Destiny Canyon, maraming mga Panginoon ng mga banal na kaharian, kasama ang kanilang mga nasasakupan, ang umaasa sa mga kautusan ng kanilang Panginoon upang kumilos ng mayabang, na nakakasakit sa maraming puwersang may pinakamataas na ranggo. Kaya naman, kahit hindi maaga ng mga puwersang may pinakamataas na ranggo ang kaharian ng Diyos, gagantay pa rin sila. Maghihintay sila hanggang sa bumalik sa normal ang utos ng Panginoon bago sila magpatrolya at maghintay sa labas ng kaharian ng Diyos. Papatayin nila ang mga nang-ahas na lumabas sa teritoryo ng kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, ang mga tao ng kaharian ng Diyos ay hindi maglalakas loob na umalis sa kaharian ng Diyos, na magiging dahilan upang hindi sila makatagpo ng maraming hindi inaasahang pagkakataon. Kahit ang Panginoon ng kaharian ng Diyos ay hindi maglalakas loob na umalis sa kaharian ng Diyos dahil ang utos ng Panginoon ay magiging walang silbi kapag umalis na siya sa kaharian. Dahil sa aral mula sa nakaraan, maraming banal na kaharian ang naging maingat na ngayon.
Bagamat ang mga utos ng Panginoon ay magiging epektibo sa labas ng kanilang mga banal na kaharian sa loob ng 1 taon sa panahon ng pagbubukas ng Destiny Canyon, nanatili silang tahimik at hindi nang ahas na pukawin ang iba. Sa kabaligtaran, hanggat hindi sila ginagalit ng mga banal na kaharian, hindi rin gagagalitin ng mga puwersang may pinakamataas na ranggo ang mga banal na kaharian ng walang dahilan. Kung ang isa ay inatake kahit na hindi siya nag-provoke kahit kanino, walang duda na ang kabilang panig ang may kasalanan. Gayunpaman, kung ang isa ay pinatay dahil sa pag-provoke sa kabilang panig, ang kabilang panig ay hindi maaaring sisihin sa kanilang mga ginawa. Salamat sa magandang salita mo para sa akin, kapatid na Cameron, sabi ni Alvin. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan na tiyak na pinuri siya ni Cameron sa Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Tumanggaw si Cameron bilang tugon. Bagamat ang 2 taong kasama niya ay kanyang mga kaitiwala, halata na ayaw niyang marinig ng patuloy niyang sabihin kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, kapag nakita mo ang Panginoon, hindi mo na kailangang maging ganoon katahimik. Bukod doon, hindi mo na kailangang magsalita ng direkta. Hanggat hindi mo direktang ipinapakita na hindi ka isang taong nakakalimot sa pabor, sapat na iyon. Ang Panginoon ay walang talo sa matuwid na banal na kaharian, ngunit hindi siya naiiba sa isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos pagkatapos umalis sa kaharian. Kaya, kahit na may alam siyang mga hindi inaasahang engkwentro sa labas ng kaharian, wala siyang magagawa kundi panoorin habang ang iba ay nakikipagkompetensya sa mga hindi inaasahang engkwentro. Maraming Panginoon ng mga banal na kaharian ang makikipagkaibigan sa mga makapangyarihang tao sa labas ng kanilang mga banal na kaharian, at ang ilan sa kanila ay makikipag-alyansa pa sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo sa pamamagitan ng mga arranged marriage. Sa pamamagitan ng isang magandang relasyon, ang mga Panginoon ay natural na paprotektahan ng mga puwersang may pinakamataas na ranggo. Sa pamamagitan nito, ang mga Panginoon ay hindi gaanong mag-aalala kapag umaalis sa kani-kanilang teritoryo upang maghanap ng mga hindi inaasahang pagkikita. Marami sa mga Panginoon ng mga banal na kaharian ng mga intermediate supreme gods ang naging isa dahil sa mga hindi inaasahang engkwentro na kanilang natagpuan sa labas ng kanilang mga banal na kaharian. Kung walang mga hindi inaasahang engkwentro, maaari lamang silang umasa na makalusot sa Destiny Canyon, ngunit gaya ng alam mo, hindi sa lahat ng oras ay bukas ang Destiny Canyon. Bukod doon, kung sila ay napakaswerte, maaaring lumitaw ang isang hindi inaasahang engkwentro sa kani-kanilang mga banal na kaharian, at maaari nilang samantalahin ang pagkakataong makalusot. Sandali na tumigil si Cameron bago nagpatuloy sa pagsasalita, kapatid na Alvin, dala ang iyong talento at kakayahan sa pag-unawa na kahanga-hanga. Kapag ikaw ay naging isang kataas-taasang Diyos sa hinaharap, tiyak na magbubukas ka ng isang lihim na kaharian na puno ng mga hindi inaasahang engkwentro. Ang pagpapakita lamang ng iyong potensyal na maging isang kataas-taasang Diyos sa harap ng ating Panginoon ay sapat na upang makuha ang puso ng ating Panginoon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Cameron. Kaya may mga sikretong kaharian din ng mga supreme grade kapag ang isang tao ay nakalusot at naging isang supreme god tulad ng kapag siya ay naging isang emperor of gods. Naisip ni Alvin sa sarili habang bumaantong hininga, sayang naman. Kahit na may kumpiyansa akong maging isang supreme god, imposibleng gawin ko ito sa trial of gods. Iniisip ko kung ang paglusot at pagiging isang Supreme God sa Realm Battlefield ay magti-trigger ng isang bagay tulad ng Supreme Grade Secret Realm. Pakiramdam ni Alvin ay malaki ang tsansa niyang maging isang kataas-taasang Diyos sa larangan ng labanan ng kaharian, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay magbubunsod ng pagbubukas ng isang bagay tulad ng sikretong kaharian ng pinakamataas na antas. Kailangan kong tanungin ang third senior brother tungkol dito pagkatapos kong umalis sa lugar na ito, naisip ni Alvin sa sarili. Nagpatuloy sa pag-uusap sina Alvin at Cameron ng ilang sandali bago sa wakas ay nakahanap si Alvin ng lugar para magsaka. Nang makita ito, umupo si Cameron nang nakakross ang mga paa at ipinikit din ang kanyang mga mata. Gayunpaman, walang nakakaalam kung siya ay nagpapahinga o nagkukultibar. Para naman sa 2 taong kasama ni Cameron, nanatili silang nakatayo at binabantayan ang paligid ng lumilipad na barko sa pamamagitan ng mirror image sa lumilipad na barko. Tutal, kahit na naglalakbay sila sa bilis ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos, hindi ibig sabihin nito na ligtas sila. Maraming mangangaso na mga kataas-taasang Diyos sa ilang
4,168. Sa mataas na banal na kaharian ng Timog Langit na kontinente. Isang maringal na bundok ang gumuho kasabay ng isang malakas na pagsabog na umalangaw-ngaw ng libu-libong milya, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng lupa. Nabahala ang mga nilalang na nasa malapit dahil sa kaguluhan at kumari pa ng takbo palayo. Swoosh! Isang magulo at hindi maayos na figure ang lumitaw sa hangin. Ito ay pagmamayari ng isang batang babae na mukhang seryoso. Ang kanyang nakakatakot na banal na enerhiya, na puspos ng batas ng pagkawasak, ay nagngangalit sa kanyang katawan, na tila kayang sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Sa oras na ito, isang matangkad at gwapong lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumangon mula sa mga guho ng gumuhong bundok. Isang mabangis na berdeng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at naging mga talon ng hangin. Isa siyang maunlad na emperador ng mga Diyos, ngunit taglay niya ang lakas sa pakikipaglaban ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Isang token ang nakita sa itaas ng ulo ng gwapong lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa isang sulyap, ang token ay mukhang ordinaryo lamang, ngunit ang aura nito ay pambihira at tila konektado sa lupa. Sumiklab ang enerhiya sa token bago ito sumiklab sa kanyang katawan, dahilan para lalong lumakas ang hangin na umiihip sa paligid niya. Ang matangkad at gwapong lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Silas, ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom. Sa sandaling ito, tinitigan ni Silas ang dalaga sa malayo na may seryosong ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, kitang-kita sa mga mata niya ang kanyang pagkabigla habang bumubulong, kung wala akong kautusan ng Panginoon, baka hindi ako ang maging kaparehan niya. Hindi inaasahan ni Silas na magkakaroon ng isang mas magaling na emperador ng mga Diyos sa mundong ito na kayang talunin siya, isang simpleng kataas-taasang Diyos. Kung hindi dahil sa utos ng Panginoon na nagbigay sa kanya ng walang kapantay na kapangyarihan sa kanyang teritoryo, hindi siya magiging kapantay ng babaeng nasa harap niya na isa lamang mas magaling na emperador ng mga Diyos. Anong nangyari? Biglang tumaas ng husto ang lakas mo. Parang malapit mo nang maabutin ang nakatatandang kapatid ko. Tanong ng dalaga na may seryosong ekspresyon sa kanyang maselang mukha. Hindi niya inaasahan na si Silas, na nasa disbentahan noong kanilang laban, ay biglang sisubog ng may nakakatakot na kapangyarihan matapos maglabas ng tila ordinaryong token. Napatitig si Silas sa dalaga nang marinig ang mga salita nito. Nang makita niyang tila hindi nagsisinungaling ang dalaga, hindi niya maiwasang manginig. Tutal, batay sa mga salita nito, kahit na ginamit na niya ang kanyang Lord's Decree, hindi pa rin siya kasing lakas ng nakatatandang kapatid nito. Sino ang nakatatandang kapatid niya? Tanong ni Silas nang may pag-aalala. Dati, nang makita niyang taglay ng dalaga ang lakas ng isang simpleng kataas-taasang Diyos kahit isa lamang siyang mas mataas na emperador ng mga Diyos, pinaghihinalaan niya na mayroon itong pambihirang pinagmulan. Kinumpirma na ngayon ng mga salita ng dalaga ang kanyang hinala. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Silas sa malalim na boses, "Iha, wala kang laban sa akin." Tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon bago sinabing, "Totoo na wala akong laban sa iyo dahil hawak mo ang token na iyan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay maaari mo rin akong patayin." Kasunod nito, isang tila itim na butil na umiikot sa enerhiya ang lumitaw sa kanyang kamay. Bagamat ang enerhiya ay nakapaloob sa itim na butil, ang kawalan ay umaalon ng lumitaw ang itim na butil sa kanyang kamay. Sa ilang mga pagkakataon, ang hangin ay umiikot na parang nagyelo ang oras. Bagamat hindi alam ni Silas kung ano ang itim na butil, natural niyang masasabing pambihira ito. Bukod pa rito, batay sa mga salita ng babae, tila ang itim na butil ay isang bagay na maaaring magligtas ng buhay nito. Hindi niya inisip na ang itim na butil ay may lakas sa pag-atake dahil imposibleng manalo ang babae sa ganoong bagay. Tanging ang Diyos ng paglikha lamang makakalikha ng isang sandatang pang-atake na magpapahintulot sa kanya na talunin siya. Dahil dito, sigurado siyang ang itim na butil ay magliligtas lamang ng buhay nito. Bukod pa rito, batay sa kanyang saloobin, halata na lubos siyang may kumpiyansa na makakatakas mula sa kanya. Kung makatakas siya, hindi ko lang siya masasaktan, kundi isusugal ko rin ang puwersang nasa likod niya, naisip ni Silas sa sarili habang nanginginig ang kanyang puso. Maya-maya, ngumiti siya at sinabing, "Girl, wala akong balak na patayin ka. Sa katunayan, handa pa nga kitang bigyan ng pagkakataon. Malapit na ang labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon.
Bakit hindi kita bigyan ng pagkakataong kumatawan sa Soaring Divine Kingdom? Ano sa palagay mo? Gayunpaman, habang nagsasalita si Silas, mabilis na lumipad palayo ang dalaga. Hawak niya ang itim na butil sa kanyang kamay, na parang handa na niya itong durugan anumang oras. Bahagyang kumunat ang noo ni Silas nang makita ito. Maya-maya, hinabol niya ito at sinabing, "Girl, tapat ako rito." Girl. Bagamat ginulo ng dalaga ang saradong cultivation ni Silas at inatake ito ng walang dahilan, na labis niyang ikinainis, nag-iingat at natatakot siya rito, iniisip na maaaring may suporta ito mula sa isang makapangyarihang puwersa. Pagkatapos, naisip niya ang labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon na nalalapit at nagpas siyang imbitahan ang dalaga na kumatawan sa Soaring Divine Kingdom sa labanan ng mga banal na kaharian. Gamit ang lakas nito, hindi siya nagduda na makikinabang ng malaki ang Soaring Divine Kingdom. Iniisip pa rin ni Silas kung hindi ba alam ng babae ang labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon o kung kinakatawa na ba niya ang isa pang banal na kaharian ng may umalangaw-ngaw na tunog sa hangin. Dinurog ng batang babae ang itim na butil sa kanyang kamay. Kasunod nito, isang enerhiyang napakalakas na ikinagulat ni Silas ang biglang sumulpot at binalot ang dalaga. Pinunit nito ang espasyo bago pa man ito dinala palayo ang dalaga. Marahil, ang mga hindi nakakaalam ay mag-iisip na ginamit niya ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan, ngunit alam niya. Hindi niya maramdaman ang batas ng kalawakan sa enerhiyang iyon. Sa halip, nararamdaman niya ang batas ng pagkawasak. Inisip niya na ang itim na butil ay pagmamayari ng isang makapangyarihang bihasa sa batas ng pagkawasak. Higit sa lahat, ang enerhiya mula sa itim na butil ay napakalakas na kayang-kaya nitong punitin ang espasyo ng napakadali. Kahit siya, sa pamamagitan ng Lord's Decree, ay hindi magagawa ito ng ganoon kadali. Sino ba siya? Tanong ni Silas ng malakas, gulat na gulat pa rin. Kasabay nito, sa pamamagitan ng atas ng Panginoon, naramdaman ni Silas na ang batang babae ay umalis na sa teritoryo ng Soaring Divine Kingdom. Samantala, isang luhang panlupa ang lumitaw bago lumabas ang isang batang babae mula sa luhang panlupa. Nasa Divine Kingdom na siya ngayon katabi ng Soaring Divine Kingdom. Kung malaman ng panganay na senior sister na ginamit ko ang kayamanang nakapagliligtas ng buhay na ibinigay niya sa akin sa Trial of Gods, tiyak na parurusahan niya ako. Bulong ng dalaga sa sarili habang nakakunot ang noo, halatang nag-aalala, siguro, kapag umalis ako sa lugar na ito, dapat kong sabihin na ibinigay ko ang kayamanang nakapagliligtas ng buhay sa kababatang kapatid at siya ang gumamit nito. Magandang dahilan ito. Ang talino ko. Napakabait ng nakababatang kapatid kaya sigurado akong tutulungan niya ako. Kasabay nito, hindi alam ni Alvin na may pumili na sa kanya para akuan ang isang bagay na hindi niya ginawa. Sinundan niya si Cameron at sa wakas ay nakarating sa kabisera ng matuwid na banal na kaharian. Ang kabisera ng matuwid na banal na kaharian ay likas na napakalawak at kahanga-hanga. Humanga si Alvin nang makita niya ang lungsod mula sa malayo. Ang lungsod ay mukhang sinauna at kahanga-hanga. Sa kabila ng hindi mabilang na taon na ang lumipas, ito ay nakatayo pa rin ng mataas at matatag. Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ni Cameron, "Kapatid na Alvin, mag-aayos muna ako ng matutuluyan mo. Maaari kang magpahinga ng ilang araw bago kita dalhin sa Panginoon." "Salamat, kapatid na Cameron," sagot ni Alvin. Inayos ni Cameron ang pananatili ni Alvin sa isang malayang patio sa isang malaking compound sa silangang bahagi ng kabisera. Ipinaliwanag niya, ang compound na ito ay ginagamit para tumanggap ng mga bisita. Sa pagkakataong ito, ginagamit ito para tumanggap ng lahat ng mga may-ari ng mansyon. Dumating na ang ilang mga may-ari ng mansyon, at ang ilan ay papunta pa lamang. Kapag nandito na ang lahat, magdaraos ang Panginoon ng isang piging. Mabuti para sa inyo na makilala ang iba pang mga may-ari ng mansyon. Marahil, maaari kayong magbantay sa isa't isa pagpasok ninyo sa Destiny Canyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Cameron sa pagsasabing, "Siyempre, hindi ibig sabihin noon ay maaari mo ng lubos na pagkatiwalaan ang iba mula sa iisang banal na kaharian. Kahit na makapasok ako sa Destiny Canyon, hindi mo rin ako dapat pagkatiwalaan ng lubusan. Kapag may mga conflict of interest, kahit ang magkapatid ay mag-aaway.
Kahit na paulit-ulit ang babala ni Cameron, mitigang nakinig pa rin si Alvin. Kung tutuusin, ramdam niya ang sinseridad ni Cameron. Dumating ang patio ni Alvin kasama ang mga katulong at tagapaglingkod upang maglingkod sa kanya. Pagpasok niya, isang plaque na may nakasulat na pansamantalang mansyon, Panginoon ng mansyon ng banal na espiritu, ang lumitaw sa pasukan ng patio, na nagpapahiwatig na may nakatira na sa patio. Matapos makipag-usap sandali kay Alvin, sa wakas ay sinabi ni Cameron bago umalis, "Kapatid na Alvin, aalis muna ako. Magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako sa loob ng ilang araw." Nang umalis si Cameron, nakakuha siya ng atensyon ng dalawang tao. Hindi ba't si Cameron iyan, ang mensahero ng matuwid na banal na kaharian at kanang kamay ng ating Panginoon? Ang mga nakatira sa compound ay mga may-ari ng mansyon ng mga mansyon sa matuwid na banal na kaharian. Dahil dito, madaling nakilala ng dalawa si Cameron. Si Cameron ay ipinadala bilang mensahero sa espiritu ng banal na mansyon, ngunit siya ang pangalawang commander ng hukbong imperial ng matuwid na banal na kaharian sa palasyo ng imperyo. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa iba't ibang mga pinuno ng mansyon sa matuwid na banal na kaharian. Personal na nagpadala si Cameron ng tao rito. Sino ang may pribilehiyong makatanggap ng ganitong trato? Kahit tayo ay hindi ipinadala rito ng isang taong may katayuang Cameron. Ang dalawa, na umiinom ng tsaa, ay tila hindi nasisiyahan ng mag-usap sila. Hindi na kailangang sabihin, sa kabila ng kanilang pagkadismaya, natural lamang na hindi sila nang ahas na magtanong ng sobra. Malamang na ang taong personal na pinamunuan ni Cameron dito ay hindi isang taong dapat paglaruan. Nagtataka ako kung sinong amo ng mansyon ang nakatanggap ng ganitong trato. Bukod sa dalawang mansion master, marami ring mansion master ang nakapansin kay Cameron. Lahat sila ay medyo mausisa. Walang tinatawag na ganap na sikreto sa mundong ito. Hindi nagtagal at natagpuan nila ang sagot sa kanilang tanong. Ang pansamantalang mansion master ng Divine Spirit Mansion. Isang simpleng emperador ng mga Diyos na kayang pumatay ng mga mas mahuhusay na emperador ng mga Diyos. 4,169. Ang pagpatay ng isang simpleng emperador ng mga Diyos sa isang mas mataas na antas ng emperador ng mga Diyos ay hindi lamang walang katulad sa matuwid na banal na kaharian, kundi wala rin itong katulad sa kaharian ng Timog Langit. Si Alvin ang unang simpleng emperador ng mga Diyos na nakamit ang ganitong tagumpay. Bukod dito, ang insidente ay naitala sa pamamagitan ng floating image pearls at kumalat sa kabisera ng Righteous Divine Kingdom. Kamangha-mangha. Maraming mga may-ari ng mansyon ang napabuntong hininga sa pagkamangha matapos mapanood ang recording mula sa isang floating image pearl sa maluwang na compound sa kabisera ng Righteous Divine Kingdom. Lumalabas na totoo na isang simpleng emperador ng mga Diyos ang pumatay sa isang advanced na emperador ng mga Diyos. Dati, nagdududa pa rin sila sa katotohanan ng balita. Para sa kanila, napakalaki ng agwat sa pagitan ng isang simpleng emperador ng mga Diyos at isang advanced na emperador ng mga Diyos. Para sa kanila, tila imposible para sa isang simpleng emperador ng mga Diyos na pumatay sa isang advanced na emperador ng mga Diyos kahit na ang una ay nagtataglay ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact at ang huli ay wala. Nang mapanood nila ang recording mula sa floating image pearl ay saka lamang nila napagtanto na ang balita ay hindi naman pala pinalaki. Masyado siyang malakas. Kahit isa lamang siyang simpleng emperador ng mga Diyos, ang kanyang lakas ay nakakatakot. Base sa ipinakita niyang lakas sa pakikipaglaban, kahit gumamit pa si Cheng Yan ng isang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact, hindi pa rin siya makakatapat ni Alvin, di ba? Dahil marami sa mga taong ito ang wala noong kompetisyon para maging pansamantalang mansion master ng Divine Spirit Mansion, may ilang tao pa ring nag-aalinlangan tungkol sa lakas ni Alvin. Ang simpleng emperador ng mga Diyos ay sinuwerte lang. Sang-ayon ako. Kung hindi, bakit niya lang inilabas ang kanyang sandata sa huli? Malamang na nag-aalala siya na baka ilabas din ng mas mataas na emperador ng mga Diyos ang kanyang sandata, na magiging dahilan para mawala ang kanyang kalamangan. Natural lang na walang alam si Alvin sa sinasabi ng iba. Kahit alam niya, hindi niya sila papansinin.
Pagdating sa kabisera ng matuwid na banal na kaharian, hindi nagtagal si Alvin sa kanyang patio. Kinabukasan, nilisan niya ang kanyang patio upang maglibot sa mga maingay na kalye ng kabisera. Malinis at mahigpit na pinamamahalaan ang mga kalye ng kabisera. Hindi pinapayagan ng mga nagtitinda na magtayo ng kanilang mga pwesto kung saan nila gusto, at maaari lamang silang magtayo ng kanilang mga pwesto sa ilang partikular na lugar. Mag-isang gumala si Alvin sa mga kalye ng kabisera. Paminsan-minsan, kapag nakakita siya ng tindahan ng gamot, titingnan niya ang mga halamang gamot, at kung may makita siyang kailangan niya, bibilhin niya ito. Hindi na siya interesado sa mga divine pills. Tutal, ang mga divine pills na kapaki-pakinabang sa kanya ngayon ay mga bihirang divine pills, at imposibleng matagpuan ang mga ito sa mga tindahan at pwesto dito. Bumalik lamang si Alvin sa compound nang sumapit ang gabi. Hindi na muling umalis si Alvin hanggang sa hinanap siya ni Cameron pagkalipas ng ilang araw. Matapos batiin si Alvin, sinabi ni Cameron, "Kapatid na Alvin, may oras ang Panginoon ngayon, at gusto kanyang makilala." Naging maingat si Cameron sa kanyang mga salita. Sa halip na sabihin na ipinatawag ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian si Alvin upang makipagkita sa kanya, sinabi niya na nais makipagkita ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian kay Alvin. Ang mga naunang salita ay nagpapahiwatig na si Alvin ay mas mababa sa Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, habang ang huli ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian ay tinatrato si Alvin bilang kapantay. Natural na napansin ni Alvin ang mga salita ni Cameron, ngunit hindi niya alam kung ito ba ang intensyon ni Cameron o ang intensyon ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Matapos sakayin si Alvin palabas ng bakuran patungo sa palasyo sa kabisera ng matuwid na banal na kaharian, maraming tao ang magalang nababati at yumuyuko kay Cameron kapag nakita nila siya. Pangalawang Commander. Pagbati, Pangalawang Commander. Noon lamang natuklasan ni Alvin na si Cameron ang pangalawang commander ng hukbong imperial sa palasyo ng imperial ng matuwid na banal na kaharian. Pagpasok sa palasyo, dinala ni Cameron si Alvin sa isang kahangahangang bulwagan. Dalawang estatwang bato ng magkakaibang nilalang ang nakatayo sa magkabilang gilid ng pasukan. Hindi nakilala ni Alvin ang dalawang nilalang, at malinaw na hindi sila tao. "Kamahalan, dinala ko siya rito," magalang na sabi ni Cameron. Kasunod noon, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa bulwagan bago lumabas ang isang figure. Ang figure ay pagmamayari ng isang binata na nakasuot ng marangyang mapusyaw na gininto ang damit. Siya ay makisig at may maringal na tindig. Yumuko si Cameron at bumati, "Kamahalan." Pinagsalikop ni Alvin ang kanyang mga kamao sa binata at sinabing, "Pagbati, ako si Alvin." Hindi inaasahan ni Alvin na ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian ay ganito kabata. Ikinuyom din ng Panginoon ng matuwid na banal na kaharian ang kanyang mga kamao kay Alvin at nakangiting sinabi, "Kapatid na Alvin, hindi mo kailangang maging magalang. Bagamat ako ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, nakarating lang ako sa kinalalagyan ko ngayon dahil sa pag-asa ko sa aking ama, si Yoyin. Hindi ko maihahambing ang aking sarili sa iyo. Kapatid na Alvin, kung hindi mo mamasamain, maaari mo akong tawaging kapatid na Zo." Alam ni Alvin na ang miyembro ng maharlikang pamilya sa matuwid na banal na kaharian ay may apelyidong Zo. Dahil sinabi na ito ng kabilang panig, hindi na siya kasing galang at formal gaya ng dati. Nakangiti niyang sinabi, "Kapatid na Zo." Tumawa si Yingjon, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Lumawak ang kanyang ngiti nang sabihin niya, "Napakahusay, napakahusay." Kasunod nito, personal na inakay ni Yingjon si Alvin papasok sa bulwagan. Walang ibang tao sa bulwagan. Nagbantay si Cameron sa pasukan ng bulwagan. Bahagyang nagulat ang makikita sa mga mata niya sa sandaling iyon. Bagamat alam niyang magiging palakaibigan si Yingjon kay Alvin, hindi niya inaasahan na magiging ganito palakaibigan si Yingjon, kaya hiniling niya kay Alvin na tawagin itong kapatid na Zo. Matagal na siyang nasasakupan ni Yingjon, at ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kabait si Yingjon. Naisip niya, parang malaki ang halaga ni kapatid na Alvin sa kanyang kamahalan. Hindi mahirap malaman na si Yingjon ay malugod na tinatanggap si Alvin dahil sa halaga ni Alvin.
Tiyak na hindi ito dahil sa kasalukuyang lakas ni Alvin. Natural na alam ito ni Alvin. Sa palagay ko, kung si Alvin ay makalusot at maging isang kataas-taasang Diyos dito, at siya at si Yingjun ay makatagpo ng isang pambihirang kayamanan sa isang sikretong kaharian ng pinakamataas na antas, wala siyang duda na papatayin siya ni Yingjun para sa kayamanan kung si Yingjun ay may tiwala sa kanyang lakas. Ang mundo sa Trial of Gods mas malupit pa kaysa sa totoong mundo. Alam ito ni Alvin kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya at laging handa. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga si Yingjun sa pagkamangha at sinabing, "Kapatid na Alvin, ito ang unang pagkakataon na ako, si Yingjun, ay nakakilala ng isang simpleng emperador ng mga Diyos na kayang pumatay ng isang mas mahusay na emperador ng mga Diyos." Nang sa wakas ay nalaman ni Alvin ang pangalan ni Yingjun, bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang mga labi. Ang ibig sabihin ng Yingjun, ay gwapo. Medyo narcissistic ang pangalan. Bagamat gwapo si Yingjun, hindi siya kasing gwapo ni Alvin. "Maswerte lang ako," sagot ni Alvin nang may katamtamang ngiti, hindi niya pala nagamit ang kanyang kilalang banal na artifact nang may kumpletong kaluluwa ng artifact. Kung hindi, baka hindi ako ang katapat niya. "Kapatid na Alvin, masyado kang mahinhin," sabi ni Yingjun habang umiiling at nakangiti, "bagamat napanood ko lang ang laban gamit ang isang floating image pearl, narinig ko na ito mula kay Vice Commander Yun na naroon noong panahong iyon." Ayon sa kanya, kahit gamitin ng kabilang partido ang kanyang kilalang banal na artifact, matatalo mo pa rin siya. Nagtiwala si Yingjun sa mga salita ni Cameron dahil matagal nang nagtatrabaho si Cameron para sa kanya. Si Cameron ang bodyguard niya noong bata pa siya. Kaya naman, matagal nang nasa tabi niya si Cameron. Kahit na mas mataas siya kay Cameron, sa pribado, tinatrato niya si Cameron na parang kapatid. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Yingjun, umiling siya at sinabing, "Masyadong mabait ang mga salita ni Brother Yun." Maya-maya, sumigaw siya, "Panginoon." Bago pa man makapagsalita si Alvin, sumingit si Yingjun nang may bahagyang kunot noo sa mukha, "Kapatid na Alvin, nasabi ko na hindi mo na ako kailangang tawagin ng ganyan." Mabilis na binago ni Alvin ang anyo ng kanyang pananalita at prangka at seryosong sinabi, "Kapatid na Zu, naging pansamantalang Mansion Master lang ako ng Divine Spirit Mansion para lumahok sa labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon. Tutal, maraming hindi inaasahang engkwentro doon. Wala akong balak na maging opisyal na Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Pagkatapos ng labanan ng mga Divine Kingdom, plano kong magbitiw sa aking posisyon. Pagkatapos noon, malamang ay aalis na ako sa Righteous Divine Kingdom." Sandali na tumigil si Alvin bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Sa hinaharap, kung nabubuhay pa ako at malapit na akong makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos, ipinapangako kong ipaalam ko sa iyo at babalik sa matuwid na banal na kaharian. Makakalusot ako sa matuwid na banal na kaharian." Kung tunay na magiging kataas-taasang Diyos si Alvin sa pagsubok ng mga Diyos, tiyak na tutuparin niya ang kanyang pangako. Gayunpaman, hindi niya inisip na posible ito dahil kailangan niyang umalis sa pagsubok ng mga Diyos sa loob ng 2 taon. Hindi rin niya inisip na nagsisinungaling siya kay Yingjun. Maingat niyang sinabi ang kanyang mga salita at idinagdag ang mga salitang "kung umiiral pa ako." Kapag umalis na siya sa pagsubok ng mga Diyos, natural na wala na siya sa mundong ito. Natural lang na hindi masyadong inisip ni Yingjun ang mga sinabi ni Alvin. Kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya maiisip na si Alvin ay hindi taga-mundo. Kung alam lang niya na hindi taga-mundo si Alvin, hindi sana siya nasa ganoong kagandang mood ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, tumawa si Yingjun at masayang sinabi, "Kapatid na Alvin, isa kang tunay na tapat na tao. Hindi nakakapagtaka na puro papuri lang ang ibinibigay sa iyo ni Vice Commander Yun. Narinig ko na ang tungkol sa bagay na ito mula kay Vice Commander Yun, at naiintindihan ko. Kahit na gusto mo pang manatili, hihikayatin kita na umalis sa Righteous Divine Kingdom at maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro sa labas. Bagamat walang kakulangan sa mga mapagkukunan sa kaharian, limitado ang mga hindi inaasahang engkwentro. Kung hindi lang dahil sa katotohanang nakatali ako sa Righteous Divine Kingdom, aalis din ako para maghanap ng mga pagkakataon para mapalakas ang aking lakas.
Pagkatapos sabihin iyon, bumantong hininga si Yingjun. Batay sa kanyang saloobin kay Alvin, halata na medyo nasiyahan siya sa katapatan ni Alvin. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pangako ni Alvin na babalik at sisire sa matuwid na banal na kaharian. Ang sikretong kaharian ng kataas-taasang antas na pinasimulan ni Alvin matapos makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos ay tiyak na walang kapantay. Ito ay kitang-kita batay sa lakas ni Alvin bilang isang simpleng emperador ng mga Diyos. 4,170. Nang makilala ni Alvin si Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, hindi sila masyadong nag-usap, ngunit sinabi nila ang kailangang marinig ng bawat isa sa kanila. Nilinaw din ni Yingjun na gusto niyang tulungan si Alvin nang tanungin niya kung kailangan ni Alvin ng tulong sa kanyang cultivation. Natural lamang na hindi tatanggihan ni Alvin ang ganitong magandang pagkakataon. Inilista niya ang ilan sa mga halamang gamot at divine pills na kailangan niya nang hindi masyadong iniisip ito. Laking tuwa niya, ang kayamanan ng Righteous Divine Kingdom ay naglalaman ng halos lahat ng mga bagay na kailangan niya. Nang makita ang gulat sa mukha ni Alvin, umiling si Yingjun at sinabing may ngiting nakangisi, ang matuwid na banal na kaharian ay walang anumang natatanging alchemist kaya nakatipon kami ng maraming banal na tableta at mga halamang gamot. Kadalasan, kailangan naming umupa ng mga bihasang banal na alchemist sa labas ng kaharian. Bahagyang may bahid ng kawalan ng kakayahan ang maririnig sa boses ni Yingjun nang magsalita ito. Bagamat humingi si Alvin ng mga halamang gamot, hindi niya inisip na si Alvin ay isang banal na alchemista. Sa kanyang palagay, si Alvin ay isang napakalaking talento, at ang isang taong tulad ni Alvin ay tiyak na walang oras para mag-aral ng alchemy. Hindi masyadong nahirapan si Alvin sa pagtanggap ng mga benepisyo mula kay Yingjun. Tutal, lalahok siya sa labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Valley. Kung mahusay ang kanyang pagganap, hindi lamang siya ang makikinabang, kundi pati na rin ang matuwid na banal na kaharian. Ang labanan ng mga banal na kaharian, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga individual, kundi isang labanan sa pagitan ng mga banal na kaharian. Mas maganda ang magiging gantimpala ng isang kalahok noong labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon. Kasabay nito, ang banal na kaharian na kinakatawan ng kalahok ay gagantimpalaan din ng naaayon. Ang gantimpalang ipinagkaloob ng Destiny Canyon ay tinawag na pagpupala ng Diyos ng paglikha ng mga tao ng mga banal na kaharian. Tiyak na gagawin ni Alvin ang kanyang makakaya sa labanan ng mga banal na kaharian. Tutal, ang kanyang mga gantimpala ay nakasalalay sa kanyang pagganap. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, ang matuwid na banal na kaharian ay tiyak na makikinabang ng malaki. Dahil dito, hindi siya masyadong nalungkot sa pagtanggap ng napakaraming bagay mula kay Yingjun. Kapatid na Zo, kung wala nang iba, aalis na ako, sabi ni Alvin, habang naghahanda ng umalis. Gayunpaman, ngumiti si Yingjun at nagtanong, kapatid na Alvin, kung libre ka, bakit hindi kita ilibot sa palasyo? Ano sa palagay mo? Umiling si Alvin at sinabing, kapatid na Zo, napakabait mo naman, pero marami akong pagkakataong libutin ang palasyo sa hinaharap. Sa ngayon, gusto kong mag-focus sa paglilinang dahil nalalapit na ang labanan ng mga banal na kaharian. Sana ay maintindihan mo. Napakadeterminado ni Alvin sa pagtanggi kay Yingjun. Wala siyang interes na maglakad-lakad sa palasyo kasama ang isang lalaking nasa hustong gulang. Bukod dito, alam din niya na si Yingjun ay pabaya lamang. Marahil, inaasahan na rin ni Yingjun ang kanyang pagtanggi. Gaya ng inaasahan, lumawak ang ngiti ni Yingjun matapos marinig ang mga salita ni Alvin. Sinabi niya, kung ganoon nga, hindi kita pipilitin. Gayunpaman, kapatid na Alvin, huwag mong palampasin ang piging na aking ihahanda sa loob ng 7 araw. Sa panahon ng piging, ilalabas ng maharlikang pamilya ang mga bagay na maaaring kalabanan ng mga may-ari ng mansyon. Marami ring mga mangangaso, na mga advanced na emperador ng mga Diyos, na nabihag ng maharlikang pamilya. Noong una, nang marinig ito ni Alvin mula kay Cameron, hindi siya masyadong interesado sa piging na ihahanda ni Yingjun para sa iba't ibang mga may-ari ng mansyon. Gayunpaman, matapos makinig sa mga salita ni Yingjun, napukaw ang kanyang interes. Nagningning ang kanyang mga mata.
Kung mapapatay niya ang isang mas mahusay na emperador ng mga Diyos, gagantimpalaan siya, at ang kanyang cultivation ay lalong bubuti. Maya-maya, sinabi ni Alvin, kapatid na Zoe, huwag kang mag-alala. Tiyak na dadalo ako sa piging. Nang lumabas si Alvin, tinanggihan niya ang alok ni Cameron na paalisin siya bago ito mag-teleport palayo. Sa isang iglap, nawala siya sa palasyo at lumitaw sa compound kung saan nanunuluyan ang lahat ng mga mansion master sa Righteous Divine Kingdom. Sa loob ng bulwagan. Pagkaalis ni Alvin, pumasok si Cameron at magalang na nagtanong, "Kamahalan, kumusta ang inyong pag-uusap?" Bahagyang ngumiti si Yingjun at sinabing, isa siyang pranga na tao. Nangako siyang babalik siya sa matuwid na banal na kaharian upang makapasok sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos sa hinaharap. Sa oras na iyon, ipapaalam niya sa akin ang tungkol dito. Para kay Yingjun, ang pakikipagkaibigan kay Alvin ay isa sa mga pinakakapaki-pakinabang at praktikal na desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang pinakamagandang bagay na maiaalok sa kanya ni Alvin ay ang pagpasok sa sikretong kaharian ng pinakamataas na antas. Ang pagpasok sa sikretong kaharian ng pinakamataas na antas ay mas mainam kaysa sa kung ay pangako sa kanya ni Alvin na poprotektahan niya ang matuwid na banal na kaharian. Tutal, gaano man kalakas si Alvin, sino ang makakagarantiya na mapoprotektahan niya ang matuwid na banal na kaharian? Magaling yan, nakangiting sabi ni Cameron. Hindi niya pinagdudahan na si Alvin ay isang lalaking tumutupad sa kanyang mga pangako. Tutal, ang mga prodigy tulad ni Alvin ay may kayabangan at hindi madaling babalikan ang kanilang mga salita. Bukod dito, kung sisirain ni Alvin ang kanyang pangako, nanganganib siyang mabuo ang diablo na puso, na maaaring makaapekto sa kanyang cultivation at maging dahilan ng kanyang pagkamatay sa panahon ng 1,000 taong kapigatian sa langit. Sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom. Nang bumalik si Silas, ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom, sa kabisera, nalaman niya na lahat ng mga advanced Emperor of God sa ilalim ng kanyang pamumuno sa kabisera ay napatay na ilang panahon na ang nakalipas. Wala siyang natanggap na communication jade na nagpapaalam sa kanya tungkol sa kanilang pagkamatay. Maliwanag na may hamarang sa mga communication jade na iyon. Sino iyon? Natural na galit si Silas. Matapang ang ipinakitang pag-uugali ng salarin sa kanyang Soaring Divine Kingdom na nagpapakita ng paghamak sa kanya. Isang nasasakupan ang naglabas ng isang floating image pearl na nagpapakita ng maraming floating images habang sinasabing, "Kamahalan, isa itong babae." Pinanood ni Silas ang isang batang babae, isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, na sumugod sa isang malawakang pagpatay. Napatay niya ang iba pang mas mataas na emperador ng mga Diyos nang hindi gaanong nag-abala. Agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sumigaw siya, "Siya ba yan?" Nagulat na nagtanong ang nasasakupan, "Kamahalan, kilala mo ba siya? Hinanap ka ba niya?" Akala ko nagbibiro lang siya noong sinabi niyang hahanapin ka niya. Tutal, alam naman ng lahat na taglay mo ang dekreto ng Panginoon at hindi ka matatalo sa Soaring Divine Kingdom. Mayroon ba siyang hanggaring mamatay? Tumingin din ang ibang mga nasasakupan kay Silas. Kasabay nito, nakahinga sila ng maluwag. Kung hinanap niya ang kamahalan, malamang ay pinatay na siya ng kamahalan. Ayos lang ngayon na pinatay na siya ng kamahalan. Kung hindi, magiging abala kung mabubuhay ang isang mangkukulam na tulad niya. Siguro madali lang para sa kamahalan na patayin siya. Para bang nawalan ng malay si Silas nang marinig niya ang mga nakakaakit na salita. Kasabay nito, natanto niya ang lahat. Hindi nakakapagtaka na tumakbo siya ng napakabilis kahit na nilinaw ko na wala akong balak na patayin siya. Lumalabas na pinatay niya ang lahat ng mga advanced emperors of God sa kabisera bago pa siya lumapit sa akin. Sus Mariosep. Bakit ko pa siya pinanood na umalis? Bagamat ang ekspresyon ni Silas ay parang walang pakialam sa sandaling ito, sa loob-loob niya, nag-uumapo ang magulong emosyon sa kanyang puso. Talagang hiniling niya na sana ay mahanap niya ang babaeng iyon sa bawat sulok ng mundo sa sandaling ito. Kasabay nito, isang batang babae ang lumilipad sa ere habang nakatingin sa malaking kabisera ng Jade Bow Divine Kingdom. Bulong niya sa sarili, isa pang kabisera. Tiyak na maraming mga advanced na Emperor of Gods doon.
Gayunpaman, hindi na talaga ako dapat pumatay pa. Kung hindi, wala ng Panginoon ng isang Divine Kingdom na handang magdala sa akin sa Destiny Canyon para lumahok sa labanan ng mga Divine Kingdom. Tiyak na tataas ang aking cultivation base sa labanan ng mga Divine Kingdom. Marahil, makakalusot ako at magiging isang Supreme God bago umalis. Nagniningning ang kanyang mga mata habang bumubulong siya sa sarili. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga siya bago muling bumulong, sayang naman at hindi na ako makakapatay. Nag-enjoy ako sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom. Ang batang babaeng nakatakas mula kay Silas, ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom, ay walang iba kundi si Clarissa. Dati, sinimulan ni Clarissa ang isang massacre sa kabisera ng Soaring Divine Kingdom, pinatay ang lahat ng mas mataas na emperador ng mga Diyos upang makuha ang mga gantimpala mula sa langit at lupa. Pagkatapos noon, nagtanong-tanong siya kung nasaan ang Panginoon ng Soaring Divine Kingdom, umaasang mapatay ito. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na ang simpleng kataas-taasang Diyos, na tila mas mahina kaysa sa kanya, ay magtataglay ng atas ng Panginoon na nagbigay sa kanya ng lakas ng isang mas mataas na kataas-taasang Diyos. Kung hindi dahil sa naging iligtas buhay na kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang panganay na nakatatandang kapatid, maaaring namatay na siya sa Soaring Divine Kingdom. Mabuti na lang at mabilis akong nakatakas. Kung ibabalik niya ako sa kabisera at malaman na nakapatay ako ng napakaraming mahuhusay na emperador ng mga Diyos, na marami sa kanila ay kanyang mga nasasakupan, tiyak na hindi niya ako papayagang umalis. Nakahinga ng maluwag si Clarissa nang maisip niya ulit ang bagay na iyon. Kasunod nito, lumipad siya patungo sa kabisera ng Jade Bow Divine Kingdom. Sa pagkakataong ito, balak niyang manatili sa kanyang kinatatayuan at huwag ng manggulo. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang balak, nang siya ay mapahinto sa pasukan ng palasyo ng Imperial ng Jade Bow Divine Kingdom, siya ay nagwala, inatake at nasugatan ang gwardya. Hindi nagtagal at dumating ang Vice Commander ng Imperial Army ng Jade Bow Divine Kingdom. Matapos siyang talunin, ipinaliwanag niya ang layunin ng kanyang pagbisita. Mabuti na lang at hindi na humingi ng tulong ang mga lalaki. Sa halip, iginalang nila siya habang dinadala nila siya sa Panginoon ng Jade Bow Divine Kingdom. Nang makita ng Panginoon ng Jade Bow Divine Kingdom ang lakas ni Clarissa, tumango siya at sinabing puno ng paghanga, "Napakalakas mo. Hahayaan kitang maging isa sa aming mga kinatawan sa labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon." Bagamat mukhang kalmado ang Panginoon ng Jade Bow Divine Kingdom, sa kanyang kalooban ay labis siyang nasasabik. Dahil sa isang pambihirang husay na Emperor of Gods na kumakatawan sa Jade Bow Divine Kingdom noong labanan ng mga Divine Kingdom sa Destiny Canyon, wala siyang duda na makikinabang ng malaki ang Jade Bow Divine Kingdom. Wala talagang dahilan para tanggihan niya si Clarissa. Tutal, matagal na siyang naghahanap ng makapangyarihang mga Emperor of Gods na kakatawan sa Jade Bow Kingdom noong labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap-mata lamang. Ginaising si Alvin mula sa kanyang cultivation ng isang communication jade. "Kapatid na Alvin, ikaw lang ang natitirang mansion master na hindi dumalo sa piging sa palasyo." Bahagyang ngumiti si Alvin bago mabilis na lumipad palabas ng kanyang patio. Nang umakyat siya sa langit, nakita niya na maraming tao na ang nagtipon sa kalangitan sa itaas ng compound. Kasabay nito, si Cameron, na pamilyar sa kanya, ay nakatayo sa harap ng lahat. 4,171. Maraming tao ang nakatingin kay Alvin habang binabati niya si Cameron. "Kapatid na Cameron." Mayroong halo ng matatanda, nasa katanghaliang gulang, at mga kabataan sa mga taong ito. Lahat sila ay may pambihirang tindig. Mapamabait na matandang lalaki man o gwapong binata, lahat sila ay may tindig ng isang taong may mataas na katayuan. Hindi nagulat si Alvin dito. Tutal, alam niyang ang mga taong ito ang mga mansyon sa Righteous Divine Kingdom. Lahat sila ay mga advanced Emperors of Gods nang walang exception. Natural lamang na mayroon silang ganitong katayuan matapos humawak ng napakataas na posisyon sa loob ng mahabang panahon. Tumango si Cameron kay Alvin bago niya sinabi sa lahat, "Tara na." Pagkatapos, lumipad palayo si Cameron, pinangunahan ang iba patungo sa palasyo ng matuwid na banal na kaharian.
Habang naglalakbay, ilang mga amo ng mansyon ang nagkusa na salubungin si Alvin. Kumusta, ikaw na siguro ang bagong mansion master ng Divine Spirit Mansion. Mapagkumbabang sumagot si Alvin, ako lang ang pansamantalang amo ng mansyon. Mansion Master Darfield, masyado kang mapagpakumbaba. Gamit ang iyong lakas at talento, kung handa ka, hindi magiging problema para sa iyo na maging Mansion Master ng Divine Spirit Mansion. Mansion Master Darfield, nakita ko na ang floating mirror image mo habang tinatalo ang mas magaling na Emperor of Gods kahit na isa ka pang simpleng Emperor of Gods. Ang galing! Bago iyon, hindi ko man lang naisip na posible para sa isang simpleng Emperor of Gods na talunin ang isang mas magaling na Emperor of Gods. Mansion Master Darfield, mukhang bata ka pa, pero naunawaan mo na ang isang napakalakas na sword daw. Naunawaan mo ba ito ng mag-isa o tinuruan ka ng iyong amo? Ang mga nakausap ni Alvin ay iyong mga kumilala sa lakas ni Alvin. Sa kabaligtaran, ang mga hindi nakausap ni Alvin ay karamihan ay iyong mga hindi gaanong naniniwala sa lakas ni Alvin. Sa kanilang palagay, kung ginamit ng kalaban ni Alvin ang kanyang kilalang banal na kaluluwa ng artifact, maaaring napatay sana ng kanyang kalaban si Alvin. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang katahimikan, nakikinig silang mabuti sa usapan. Patuloy na tumugon si Alvin nang may kahinhinan ng harapin ang iba't ibang paghanga ng mga Panginoon ng mansyon. Sinabi rin niya sa kanila na natutunan niya ang sword daw mula sa kanyang Panginoon, na ikinagulat ng mga Panginoon ng mansyon na naroon. Kahit ang mga Panginoon ng mansyon na nagdududa sa lakas ni Alvin ay natakot sa kanyang mga salita. Anong klaseng makapangyarihang nilalang ang kayang magpaakto sa isang napakalaking prodigy na ito bilang master? Bagamat ang ilan sa kanila ay nagduda kay Alvin at inakala na nanalo si Alvin dahil sa maliliit na panlilinlang o dahil sa kawalan ng pagkakataon ng kanyang kalaban na gumamit ng isang kilalang banal na artifact, hindi nila pinagdudahan ang lakas ng kanyang Panginoon. Tutal, sa kabila ng kanilang pagdududa, hindi nila maikakailan na si Alvin ay isang kababalaghan. Si Cameron, na nangunguna sa daan, ay sandaling natigilan din ng marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, nagtanong siya, kapatid na Alvin, mayroon ka bang Panginoon? Matagal nang nahulaan ni Cameron na si Alvin ay may pambihirang pinagmulan, at hinulaan niya na si Alvin ay pumunta sa Righteous Divine Kingdom upang pagbutihin ang kanyang lakas. Gayunpaman, nabigla pa rin siya nang marinig niya na si Alvin ay may isang guro na nagturo sa kanya ng sword daw. Pagdating ni Cameron, hindi na siya nag-aksaya ng oras at ipinaalam na lang kay Yingjun ang mga natutunan niya sa pamamagitan ng voice transmission. Ganon din ang pagkagulat ni Yingjun. Inisip din niya kung gaano kalakas ang Panginoon ni Alvin. Gayunpaman, natural lang na hindi niya tinanong si Alvin tungkol dito. Kung tutuusin, malamang na walang isisiwalat si Alvin. Samantala, nang makita si Yingjun ng mga may-ari ng mansyon ng iba't ibang mansyon sa matuwid na banal na kaharian, sabay-sabay nila itong binati. Pagbati, kamahalan. Si Alvin lang ang ngumiti at sumigaw, pagbati, kapatid na Zo. Nang marinig ito, inakala ng ibang mga may-ari ng mansyon na masyadong mayabang si Alvin. Kung tutuusin, si Yingjun ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, paano siya tatawagan ni Alvin na kapatid na Zo? Gayunpaman, nang makita nilang tumatango at nakangiti si Yingjun kay Alvin, sa wakas ay napagtanto nila na binigyan ni Yingjun si Alvin ng pahintulot na tawagin siya bilang kapatid na Zo. Dahil dito, lahat sila ay tumingin kay Alvin ng may inggit. Dahil dumating na ang lahat, sinabihan ni Yingjun ang lahat na umupo na sa kani-kanilang mga upuan, na naayos na nila ng maaga. Pagkaupo pa lang nila, agad na inilabas ang pagkain at inumin. Inihain sa kanila ang pinakamasarap na putahe at alak. Tila pinapalakas sila ng bango ng pagkain at inumin, dahilan para umapaw ang kanilang banal na enerhiya sa kanilang mga katawan. Bukod kay Alvin, lahat sila ay mga matataas na emperador ng mga Diyos. Para maapektuhan sila ng ganito, halata na ang pagkain at inumin ay hindi pangkaraniwan. Malinaw na ang maharlikang pamilya ng matuwid na banal na kaharian ay hindi nagtipid ng anumang gastos sa paghahanda para sa piging. Dahil dito, marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Yingjun.
Panginoon ko, ang pagbibigay sa amin ng ganitong pagkain at alak ay talagang walang hangganan. Ilan sa kanila ay nakatitig sa mga pagkain at inumin sa kanilang mga mesa ng may nagniningning na mga mata. Ang sopas ng dragon, ang primordial sun clear soup, ang good fortune divine wine. Kahit hindi mapangalanan ni Alvin ang mga putahe at alak, masasabi pa rin niyang mahalaga ang mga ito. Sa pagkakataong ito, humajejek si Yingjun at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang. Simulan na natin ang piging. Pagkatapos kumain ni Yingjun, sumunod naman ang lahat, kasama na si Alvin. Noong una, inakala ni Alvin na ang pagkain ay magpapalakas lamang sa kanyang katawan, ngunit nang magsimula siyang kumain, natuklasan niyang mali siya. Pagkatapos kumain, hindi lamang lumakas ang kanyang mga heavenly veins, kundi pati na rin ang kanyang divine energy ay naging hindi mapakali. Matapos ang ilang beses na pagdaloy ng kanyang divine energy sa kanyang katawan, agad niyang naramdaman ang pagbuti ng kanyang lakas. Nang kainin niya ang iba pang mga putahe, natuklasan niyang ang ilan sa mga ito ay nagpapakintab sa kanyang balat. Hindi lang iyon, para bang naglabas siya ng isang patong ng balat, at nanganak ng balat na maislan gaya ng sa isang sanggol. Matapos inumin ng good fortune divine wine, nagulat si Alvin. Pakiramdam niya ay nalinis at nabago ang kanyang kaluluwa. Bagamat hindi siya nakalusot, pakiramdam niya ay lubusan siyang nabago. Huminga ng malalim si Alvin para kumalma bago tumingin sa iba pang mga may-ari ng mansyon. Bagamat mukhang masaya ang lahat, tila kalmado naman sila. Naisip ni Alvin sa sarili habang nakangiti ng mapang-uyam, mukha akong taga-probinsya kumpara sa kanila. Kasunod nito, hindi na nagpigil si Alvin at kinain ang mga pinggan at ininom ang alak sa harap niya. Kinain at ininom ng ibang mga may-ari ng mansyon ang lahat ng nasa mesa, wala ring natira. Kahit si Cameron, na nakaupo malapit kay Yingjun, ay hindi naiiba. Ang tanging taong hindi natapos ang mga pinggan at inumin ay si Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian. Sa pagkakataong ito, tumawa si Yingjun bago pumalakpak at sinabing, dahil tapos na kayong kumain at uminom, oras na para ilabas ang mga premyo. Naantig ang puso ng lahat nang marinig ang mga salitang ito. Ang mga mesa ay nakaayos sa hugis ng. Sa oras na ito, isang matandang lalaki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa kalangitan bago siya lumapag sa gitna. Blanko ang ekspresyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang, at walang buhay ang kanyang mga mata. Napakahina ng kanyang aura na parang maaari itong mapatay anumang oras. Bagyang ngumiti si Yingjun bago tumingin sa walang buhay na lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabing, ang taong ito ay isang nabihag na Advanced Emperor of Gods. Tumigil siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasalita, maglaro tayo. Bibigyan ko ang bawat mansion master ng Jade Token. Ang mga nakakuha ng Jade Token na may salitang Histil, ay mananatili sa lugar habang ang mga nakakuha ng Jade Token na may salitang Move, ay maglalaban. Ang mananalo ay gagantimpalaan ng Advanced Emperor of Gods na ito. Ano sa palagay mo? Nagliwanag ang mga mata ng lahat, kasama na si Alvin, nang biglang lumabas ang boses ni Yingjun. Sino sa kanila ang tatanggi sa isang mas mataas na emperador ng mga Diyos? Kung papatayin nila ang mas mataas na emperador ng mga Diyos, malaki ang kanilang gantimpala, at lalago ang kanilang cultivation base. Maya-maya, nagtanong ng may kuryosidad ang isang Panginoon ng mansyon, kamahalan, ilang Move Jade Token ang naroon. Nagtataka rin si Alvin. Ilang tao ang makakalaban para sa gantimpala? Makukuha ko ba ang Move Jade Token? Samantala, same time na nanalangin ang mahihinang mga Panginoon ng mansyon na kung makukuha nila ang Move Jade Token, ang kanilang kalaban ay magiging mas mahina kaysa sa kanila. Sa kabaligtaran, ang malalakas na Panginoon ng mansyon ay hindi nag-alala tungkol sa bagay na ito. Hindi marami, nakangiting sagot ni Yingjun, dalawa lang. Tutal, isa lamang itong uri ng libangan para mas lalong maging maganda ang pakiramdam habang nasa handaan. Napangiti ng mapait si Alvin nang marinig ang mga salita ni Yingjun. Napakaraming tao ang naroroon, ngunit dalawa lamang ang Move Jade Token. Tiyak na mapalad ang isang tao na makakuha ng Move Jade Token. Habang iniisip ni Alvin kung swerte ba siya ngayon, nakagalaw na si Yingjun, at nag-ha-hadges ng mga Jade Token sa mga Mansion Master.
Inabot ni Alvin ang kamay at casual na kinuha ang isang jade token. Nang makita niya ang nakasulat sa jade token, ang pananabik sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Katulad ni Alvin, marami rin ang nakakuha ng mga steel jade token. Mukhang hindi ako masyadong pinalad ngayon. Hindi ko nakuha ang move jade token. Hindi rin ako masyadong mapalad. Nakuha ko ang steel jade token. Ako rin. Hindi nagtagal at tumayo ang dalawang mansion master na nakakuha ng mga move jade token. Gayunpaman, mapait na ngumiti ang isa sa kanila at sinabi bago umupo muli, inaamin kong talo ako. Hindi ako kalaban ni Mansion Master Fang. Dahil agad niyang inamin ang pagkatalo, ang isa pang Mansion Master ang idineklarang panalo ng walang laban. Tumingin si Yingjun sa matanda at sinabing, bitawan mo siya. Gumawa ng sunod-sunod na mga senadorias ng kamay ang matandang lalaki bago idiniin ang kamay sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasunod noon, bumalik ang buhay sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Swoosh! Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaking nasa katanghaliang gulang at agad na gumawa ng hakbang para makatakas. Kasabay nito, walang pakialam na sinabi ni Yingjun, Mansion Master Fang, kung mapapatay mo siya at makukuha ang mga gantimpala o hindi ay nakasalalay sa iyong lakas. Malinaw na walang balak na makialam si Yingjun. 4,172. Pagkatapos magsalita ni Yingjun, kumilos na si Mansion Master Fang. Swoosh! Swoosh! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at si Mansion Master Fang ay kumilos sa bilis ng kidlat. Umatake siya sa himpapawid. Isang higanting martilyo ang bumagsak mula sa langit ng malakas sa tumatakas na Emperor of Gods. Dali-daling tumalikod ang sumulong na emperador ng mga Diyos at tumakas sa kabilang direksyon. Swoosh! Swoosh! Tatlong kalabog ng kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng pagbagsak ng tatlong higanting martilyo mula sa langit sa tatlong magkakaibang direksyon, na pumihil sa mga ruta ng pagtakas ng sumusulong na emperador ng mga Diyos. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ng masiglang emperador ng mga Diyos nang makita ito. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Yingjun sa walang pakialam na boses, kung makakatakas ka mula sa Mansion Master Fang, bibigyan kita ng kalayaan. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang ekspresyon ng sumusulong na emperador ng mga Diyos. Ang kagustuhang mabuhay ay sumikat ng maliwanag sa kanyang mga mata sa sandaling ito. Lumingon siya, hinarap si Mansion Master Fang, na parang kidlat, at inilabas ang kanyang kilalang banal na artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact mula sa kanyang spatial ring. Kasunod nito, nangu siya sa pag-atake. Isang 7 talampakang haba ng sibat ang tumutok kay Mansion Master Fang. Alam ng mas matapang na emperador ng mga Diyos na ang kanyang kalaban ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa kanya. Kung susubukan niyang tumakas ng walang ingat, halos imposible para sa kanya na makatakas. Mas makabubuti para sa kanya na manatili at lumaban. Marahil, makakahanap siya ng pagkakataong makatakas sa oras na iyon. Samantala, sumanghel si Mansion Master Fang nang makita niyang lumingon ang emperador ng mga Diyos para atakihin siya. Malamig niyang sinabi, pakakawalan kita kung hindi kita mapapatay sa loob ng 3 galaw. Pagkarinig pa lang ng boses ni Mansion Master Fang, isang napakalaking martilyo, ang kanyang kitang-kitang banal na artifact, ang lumitaw sa kanyang kamay. Kumislap ang kidlat sa paligid ng martilyo, at isang malinaw na figure ang nakita sa itaas ng martilyo. Ang malinaw na figure ay malinaw na ang kaluluwa ng artifact. Nang marinig ng emperador ng mga Diyos sa mansyon ang mga salita ni Master Fang, hindi lamang siya natakot, kundi tila mas lalo pa siyang natuwa. Naisip niya, 3 galaw. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang tiisin ang 3 galaw mula kay Harlan kung ipagtatanggol ko ito ng buong lakas. Ang pangalan ng Mansion Master Fang ay Harlan. Siya ang Mansion Master ng Cloudy Garden Mansion ng Righteous Divine Kingdom, at isa siya sa pinakamakapangyarihang Mansion Master sa Righteous Divine Kingdom. Ang Mansion Master na ito na si Fang, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang pinagmamasdan niya si Harlan. Natural niyang masasabi na si Harlan ay napakalakas, mas malakas kaysa kay Wen Dao Mo, ang yumaong Mansion Master ng Divine Spirit Mansion.
Sa katunayan, naramdaman niya na si Harlan ay mas malakas pa kay Brandon, na mas malakas kaysa kay Wendell Mo. Naramdaman na niya ito nang kumilos si Harlan kanina. Patuloy na pinanood ni Alvin ang madaling pagsalag ni Harlan sa paunang suntok ng sumusulong na Emperor of Gods gamit ang kanyang martilyo bago niya nasaktan ang sumusulong na Emperor of Gods gamit ang kanyang pangalawang suntok na naging dahilan upang samuka ng dugo ang sumusulong na Emperor of Gods. Dahil dito, mas naunawaan ni Alvin ang lakas ni Harlan. Katulad ni Brandon, malapit na siyang maging isang kataas-taasang Diyos, ngunit ang kanyang pag-unawa sa batas ay mas malalim kaysa kay Brandon kaya mas malakas siya kaysa kay Brandon. Naunawaan ni Harlan ang batas ng kulog na isang hinaingong batas ng 5 banal na elemento. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa sa batas ay napakalalim kaya ang kanyang batas ng kidlat ay mas malakas kaysa sa 5 batas ng elemento tulad ng batas ng metal at batas ng apoy, na siyang pangunahing mga batas na nakakasakit sa 5 elemento. Bang! Bang! Nang bumagsak ang ikatlong suntok ni Harlan, ang masusulong na emperador ng mga Diyos, na hawak pa rin ang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay, ay tinamaan ng kidlat hanggang sa mamatay. Hindi lang iyon, winasak din ng kidlat ang 7 talampakang haba ng sibat. Kasunod nito, isang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa kalangitan kay Harlan Fang. Habang tinatanggap niya ang kanyang gantimpala, patuloy na kumikislap ang kidlat sa kalangitan, na nagmumukha siyang Diyos ng kulog. Matapos matanggap ni Harlan ang gantimpala, tumingin siya kay Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, at sinabi bago bumalik sa kanyang upuan, "Salamat po, kamahalan." Tumawa si Yingjun. "Mansion Master Fang, mas lumakas ka na. Mukhang hindi magtatagal at makapasok ka na sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos." Bagamat nakangiti si Yingjun, may bahid ng kawalan ng magawa ang makikita sa kanyang mga mata. Tutal, alam niya na kapag si Harlan ay naging isang kataas-taasang Diyos, iiwan ni Harlan ang matuwid na banal na kaharian. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis ni Harlan ay patuloy na mapapalago ang kanyang cultivation base at uunlad. Malilimitahan ang kinabukasan ni Harlan kung mananatili siya sa matuwid na banal na kaharian. Sa sandaling ito, si Harlan ang sentro ng atensyon ng lahat. Mansion Master Fang, kahanga-hanga ka. Mansion Master Fang, naitago mo talaga ng husto ang lakas mo. Hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang iyong pag-unlad. Si Alvin, na wala na sa sentro ng atensyon, ay nakatingin din kay Harlan. Alam niya na kahit gawin niya ang lahat para makalaban, wala nang posibilidad na matalo siya kay Harlan, lalo na't matalo si Harlan. Noong mga panahong iyon, kahit na mas mahina si Alvin, inakala niyang may pagkakataon siyang labanan si Brandon hanggang sa tabla. Gayunpaman, sa sandaling ito, kahit na lumakas na siya mula noon, hindi siya sigurado kung kaya niya bang labanan si Harlan hanggang sa tabla. Imposibleng matalo ko siya maliban kung ako ay maging isang intermediate Emperor of Gods o mas mauunawaan ang batas ng kalawakan, ang sword daw, o ang mastery daw, mamaantong hininga si Alvin sa loob-loob. Ang pakiramdam ng pagiging superior na natamo niya matapos ang kanyang mabilis na pag-unlad ay nawala rin sa sandaling ito. Naramdaman niya na medyo malakas siya noon at tiwala siyang magagawa niya ng maayos sa labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon. Gayunpaman, matapos masaksihan ang lakas ni Harlan, ang Mansion Master ng Cloudy Garden Mansion, hindi na siya nang ahas na mag-isip ng ganoon. Malamang na mayroong higit pa sa 1 o 2 malakataas-taasang Diyos tulad ni Harlan mula sa iba pang mga banal na kaharian na lumalahok sa labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang lalong bumibigat ang pressure na bumabalot sa kanya. Kung maaari lang sana akong maging isang intermediate Emperor of Gods bago magsimula ang labanan ng mga banal na kaharian, mamaantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Alam niyang hindi ito makatotohanan. Habang gulat na gulat pa rin ang lahat sa pagganap ni Harlan, muling pumalakpak si Yingjun. Kasunod nito, isa pang mas mataas na emperador ng mga Diyos ang dinala. Siya ay isang matangkad na matandang lalaki na nakasuot ng roba na brocade. Katulad ng nauna, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang ekspresyon ay blanco rin. Bagamat isa na siyang bilanggo ngayon, makikita na dati siyang may pambihirang tindig. Nakangiting sabi ni Yingjun, ang mas magaling na Emperor of Gods na ito ay mas malakas kaysa sa nauna.
Ako mismo ang nakahuli sa kanya noon. Ang mga patakaran ay pareho pa rin gaya ng dati. Kasunod nito, muling naghagis si Yingjun ng mga Jade Token. Bago ang mga Jade Token. Hindi niya kinuha ang mga Jade Token na itinapon niya noon. Dahil sa kanyang presensya, tiwala siyang hindi maglalakas loob ang mga Mansion Master na manday ay gamit ang mga lumang Jade Token. Hindi lang iyon, hindi rin gagawin ng mga Mansion Master ang ganoong bagay. Tutal, kapag nabunyag na, hindi lang ito nakakahiya, kundi mag-iiwan din ng masamang impresyon ang Mansion Master sa kanya. Kaya naman, hindi sulit ang mandaya. Sa pagkakataong ito, pinalad si Alvin at nakuha ang Move Jade Token. Ang isa pang Mansion Master na nakakuha ng Move Jade Token ay isang taong nagdududa kay Alvin. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan at seryosong mukha. Nangunguna siya at unang lumipad palabas. Pagkatapos, ngumiti siya ng may pag-alipusto habang sinasabi, "Mansion Master Darfield, sinasabi ng lahat na napakalakas mo. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na akong makita mismo." Hindi nagatubili si Alvin at lumipad din palabas. Batay sa mga pag-uusap sa pagitan ng mga Mansion Master na narinig niya, alam niyang ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Zephyr, ang Mansion Master ng Giant Eagle Mansion ng Righteous Divine Kingdom. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Cameron kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Kapatid na Alvin, ang lakas ni Zephyr ay dapat maihahambing sa lakas ng yumaong Mansion Master mo." 100 taon na ang nakalilipas, nagkaroon sila ng laban at naglaban hanggang sa tabla. Agad na napapanatag ang loob ni Alvin sa mga salita ni Cameron. Kung ang lakas ni Zephyr ay kapantay lamang ng kay Wendell mo, hindi siya natatakot. Tumayo si Alvin sa tapat ni Zephyr sa ere at bahagyang ngumiti, "Mansion Master Son, narinig kong malakas ka raw." Kahit ang yumaong Mansion Master na si Wendell Mo ng Divine Spirit Mansion ay hindi kayang talunin noon. Ngumisi si Zephyr bago malamig na sinabi, "Medyo malakas si Wendell Mo. Naglaban tayo hanggang sa tabla 100 taon na ang nakalilipas. Naku, natatakot ako na ikaw, ang pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion, ay hindi karapat-dapat na ikumpara kay Wendell Mo." Pagkasabi ni Zephyr, biglang sumilay ang gininto ang liwanag mula sa kanyang katawan. Malinaw na naunawaan niya ang batas ng metal, isa sa 2 batas na nakakasakit sa 5 batas ng elemento. "Mansion Master Son, mukhang sigurado ka nang matatalo mo ako," sabi ni Alvin na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Ano? Huwag mong sabihin na sa tingin mo ay matatalo mo ako." Sagot ni Zephyr na may mapanghamak na ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, sandaling napuno si Alvin ng pagnanais na hamanin si Zephyr sa isang labanang may hangganan ang buhay o kamatayan, ngunit mas mabuti na ang kanyang naisip. Tutal, tiyak na hindi ito papayagan ni Yingjun dahil mas mahalaga ang pagsali ni Zephyr sa labanan ng mga banal na kaharian upang makinabang ang matuwid na banal na kaharian. Bukod dito, hindi magiging ganoon katanga si Zephyr para tanggapin ang isang hamon na may hangganan ang buhay o kamatayan. Sa wakas, tumingin si Alvin kay Zephyr at sinabing, "Mansion Master Son, bakit hindi tayo tumaya sa laban na ito?" Ngumiti si Zephyr nang may pangungutya habang sinasabing, "May ibibigay ka ba ng libre?" Tumawa ng mahina si Alvin. "Kung matatalo ako ni Mansion Master Son, natural na sa iyo na ang bagay na ito. Ano ang itataya mo?" Tanong ni Zephyr habang nakatingin kay Alvin ng may paghihinala. "Paano kung isang mas mataas na emperador ng mga Diyos?" Mahinahong tanong ni Alvin. Ang isang maunlad na emperador ng mga Diyos ay mangangailangan ng mga gantimpala mula sa langit at lupa. Meron ka ba niyan? Tanong ni Zephyr nang may ngiting ngumisi. Kahit sino ang manalo o matalo, tutuperin natin ang postahan bago umalis patungong Destiny Canyon. Dapat tuparin ng matatalo ang postahan kahit na kailangan pa niyang humiram ng isang advance na Emperor of Gods mula sa Panginoon, mahinahong sabi ni Alvin, dahil dito, hindi mo kailangang mag-alala na hindi ko matutupad ang panig ko sa postahan, tama ba? Pagkatapos magsalita ni Alvin, instinktong lumingon si Son Yi kay Yingjun. Kumislap ang mga mata ni Yingjun bago niya sinabi ng may bahagyang ngiti, "Kung gusto mo talagang tumaya, maaari kong ipahiram ang isang advance na Emperor of God sa matatalo sa laban."
4,173. Ang mga matataas na emperador ng mga Diyos ay itinuturing na malakas sa matuwid na banal na kaharian. Kahit noon pa man, ang maharlikang pamilya ng matuwid na banal na kaharian ay nakabihag at nakakulong na ng maraming mga ngaso, na mga matataas na emperador ng mga Diyos. Ang ilan ay personal na nabihag ni Yingjun, ang Panginoon ng matuwid na banal na kaharian, at ang ilan ay nabihag ng kanyang mga nasasakupan. Para sa isang taong tulad ni Yingjun, ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos ay walang kwenta. Wala siyang opinyon tungkol sa pagpapahiram sa isa sa 2 taong nasa harap niya ng isang mas mataas na emperador ng mga Diyos na gagamitin bilang taya sa isang postahan. Tutal, ang isa sa 2 tao ay matagal na niyang nasasakupan, isang senior mansion master, at ang isa pa, ang bagong pansamantalang mansion master ng Divine Spirit Mansion, ay napakatalentado at may mataas na potensyal at nangakong makakarating sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos sa Righteous Divine Kingdom. Tumingin si Alvin kay Zephyr at bahagyang ngumiti habang nagsalita na ang Panginoon. Mansion Master Son, handa ka bang tumaya sa akin? Kumunat ang noo ni Zephyr. Hindi siya agad tumugon kay Alvin. Hindi siya isang taong pabaya. Dahil nangahas si Alvin na magmungkahi ng postahan, halata na may tiwala si Alvin kahit hindi niya alam kung saan nakuha ni Alvin ang kanyang tiwala. Tutal, si Alvin ay isa lamang simpleng emperador ng mga Diyos. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na may mali. Kung matatalo si Zephyr, papahiram si Yingjun ng isang mas mataas na emperador ng mga Diyos para ibigay kay Alvin. Walang duda na kailangan niyang bayaran si Yingjun sa hinaharap. Kahit na hindi niya mahuli ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos para makabalik kay Yingjun, kailangan pa rin niyang maghanap ng paraan para mabayaran ang utang gamit ang ibang paraan. Tungkol naman sa hindi pagbabayad ng utang, hindi niya ito inisip o nang ahas na isipin ito. Nang makitang medyo nag-aalangan si Zephyr, sinamantala ni Alvin ang pagkakataon para hamanin si Zephyr. Anong problema? Mansion Master, huwag mong sabihing hindi ka nangangahas tumaya sa akin. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi ko naaayon sa reputasyon ko at swerte lang ang nagawa kong pumatay ng isang advanced Emperor of Gods. Huwag mong sabihing sa tingin mo ay wala ka ng kalaban-laban sa akin ngayon. Kahit alam ni Zephyr na sadyang ginagalit siya ni Alvin, naiinis pa rin siya. Dahil dito, pumayag siyang tumaya kay Alvin. Inihanda na rin niya ang sarili para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Kahit na matalo siya at mabaon sa utang, ayaw niyang aminin ang pagkatalo kay Alvin sa sandaling ito. Nakangising sabi ni Zephyr, sino ang nagsabing hindi ako tataya sa'yo? Iniisip ko lang. Kung matatalo ang isang pansamantalang mansion master na tulad mo at magkaroon ng ganoong kalaking utang, hindi ba magiging mahirap para sa'yo na bayaran ang utang mo sa kamahalan? Ngumiti si Alvin at walang pakialam na sinabi, Mansion Master Son, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sa halip na ako ang alalahanin mo, dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Nang biglang lumabas ang boses ni Alvin, bigla na lang siyang nawala sa paningin niya. Sumugod si Zephyr nang muling lumitaw si Alvin, ngunit mabilis na nag-teleport palayo si Alvin pagkakita niya. Nagulat ang mga may-ari ng mansyon na nanunood sa laban. Dobleng lalim ng teleportasyon. Isang simpleng Emperor of Gods talagang nakakaintindi ng double teleportation profundity. Ang kanyang kakayahan sa pag-intindi ay kahanga-hanga. Bagamat matagal nang naririnig ng mga Mansion Master ang tungkol sa lakas ng pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion at ang pagpatay niya sa isang advanced Emperor of Gods, nakita lamang nila ang laban sa pamamagitan ng floating mirror images. Bukod dito, tinapos ni Alvin ang laban sa pamamagitan lamang ng isang atake ng walang anumang hindi kinakailangang galaw. Natural lamang na magulat sila nang makita nilang 2 beses na nag-teleport si Alvin, dahilan upang hindi siya maabutin ni Zephyr. Kung hindi nila ito nasaksihan ng kanilang sariling mga mata, hindi sila maniniwala na si Alvin ay isa lamang simpleng Emperor of Gods. Ngumisi si Zephyr. Tila hindi siya apektado na hindi niya maabutin si Alvin. Sa halip, sinabi niya, kung ang pagtakas lang ang alam mo, tumakbo ka na lang. Bagamat kamangha-mangha talaga ang double teleportation profundity, huwag mong kalimutan na isa ka lamang simpleng Emperor of Gods.
Kasunod noon, muling kumilos si Zephyr. Ilang beses na ginamit ni Alvin ang double teleportation profundity, ngunit unti-unting naabutan siya ni Zephyr. Matapos habulin ni Zephyr ng mahigit 100 paghinga, biglang lumitaw ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Alam ng mga nakakakilala sa kanya na ito ang kanyang masamang ngiti. Sanay na si Zephyr na mag-teleport ako palayo. Kapag bigla akong tumigil sa paggawa nito, siguradong magugulat siya. Ginamit muli ni Alvin ang double teleportation profundity, at ang distansya sa pagitan niya at ni Zephyr ay lalong lumiit. Matang tinitigan ni Zephyr si Alvin, naghahandang kumilos sa sandaling muling mag-teleport si Alvin. Base sa kasalukuyang kalakaran, maaabutan niya si Alvin pagkatapos gamitin ni Alvin ang double teleportation profundity ng ilang beses pa. Sa oras na iyon, hindi na makakatakas si Alvin mula sa kanya. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ni Zephyr, hindi nag-teleport palayo si Alvin sa pagkakataong ito. Nabigla siya. Sigurado siyang mag-teleport palayo muli si Alvin. Hindi niya namamalayang nakondisyon siya ng mga naunang kilos ni Alvin para asahan ito. Nang sandaling binawasan ni Zephyr ang kanyang pagbabantay, isang makulay na sinag ng espada ang sumulpot patungo sa kanya. Dahil isa siyang advanced Emperor of Gods, kahit nahuli na ang kanyang reaksyon, nagawa pa rin niyang ilabas ang kanyang prominenteng divine artifact na may kumpletong kaluluwa ng artifact at harangan ang atake. Gayunpaman, dahil nagmamadali siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi niya nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang lahat ng kanyang lakas. Dahil dito, madaling dinurog ng makulay na sinag ng espada ni Alvin ang kanyang mga depensa bago siya nasugatan at pinalipad pabalik. Swoosh! Nag-teleport si Alvin at muling lumitaw sa harap ng nasugatang si Zephyr. Sa oras na ito, pinigilan siya ng espasyo sa paligid ni Zephyr ng isa pang makulay na sinag ng espada ang sumugod patungo sa kanya bago ito huminto sa harap niya, na tila papatayin siya anumang oras. Umubo si Zephyr ng dugo bago tumingin kay Alvin ng may asim na ekspresyon at sinabing, "Nagdadaya ka." Nasaksihan ni Zephyr ang lakas ni Alvin, at alam niyang kahit hindi siya nag-ambala kanina, hindi siya makakatapat ni Alvin. Gayunpaman, pakiramdam niya ay ayaw pa rin niya. Kung hindi siya nag-ambala, kahit papaano, hindi siya matatalo ng ganito kalungkot. Matapos humina ang boses ni Zephyr, at bago pa man makasagot si Alvin, umiling ang iba pang mga may-ari ng mansyon, iniisip na si Zephyr ay isang matinding talunan. Paano masasabi ni Zephyr na nandadaya si Alvin? Walang mga patakaran sa isang laban. Ang tanging masisisi ni Zephyr ay ang sarili niya dahil sa pagiging pabaya at hindi pag-iingat kay Alvin. Sila rin ay mapagmasid at alam nilang ang panlilinlang ni Alvin ay, sa katunayan, ay hindi kinakailangan. Magagawa pa rin ni Alvin na talunin si Zephyr kahit na hindi gumagamit ng panlilinlang. Bagamat nilinlang ni Alvin si Zephyr, na pinapasok siya sa maling pakiramdam ng seguridad, batay sa lakas na ipinakita niya, matatalo pa rin niya si Zephyr nang hindi gumagamit ng panlilinlang. Napakahusay niya talaga. Hindi ako makapaniwala na isa lamang siyang simpleng emperador ng mga Diyos. Nakakagulat talaga. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito katikot-takot na simpleng emperador ng mga Diyos. Habang nag-uusap ang iba, ngumiti si Yingjun at sinabing, nanalo si Mansion Master Darfield sa laban na ito. Binabati kita, Mansion Master Darfield. Dahil ito ay isang pampublikong okasyon, natural lamang na hindi tinawag ni Yingjun si Alvin bilang kapatid na Alvin, gaya ng ginagawa niya ng palihim. Habang pabalik si Zephyr sa kanyang upuan na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, tiningnan ni Yingjun ang kanyang nasasakupan, na nakatayo sa tabi ng nakaambang Emperor of Gods, nang may kahulugan at tumango. Mabilis na inalis ng nasasakupan ang paghihigpit sa matandang emperador ng mga Diyos. Sa isang iglap, bumalik ang buhay sa mga mata ng matanda, at mabilis siyang nakabawi. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang matuklasan niya ang sitwasyong kinalalagyan niya. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang kanyang banal na enerhiya sa kanyang katawan habang naghahanda siyang tumakas. Swoosh! Naku, mas mabilis pala si Alvin kaysa sa matandang lalaki. Isang makulay na sinag ng espada ang tumama sa hangin at tumama sa ulo ng matanda, na agad na ikinamatay nito.
Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang kanyang banal na enerhiya bago ito namatay. Kasunod nito, isang sinag ng liwanag ang sumilay kay Alvin na nakasuot ng lila. Kasabay nito, gulat na sigaw ng mga may-ari ng mansyon. Napakabilis ng kanyang pag-atake. Ibang antas ang bilis niya. Posible kayang mayroon siyang 79 na perpektong heavenly veins. Mas mabilis na magagamit ng isang tao ang kanyang divine energy habang mas marami siyang heavenly veins. Dahil dito, mas mabilis din ang kanyang attack speed. Walang gaanong pagkakaiba sa pagkakaroon ng 79 na ordinaryong heavenly veins at 78 ordinaryong heavenly veins. Gayunpaman, ibang-iba ang usapan kung mayroon siyang 79 na perpektong heavenly veins. Ang bilis ng pag-atake ni Alvin ay nakakagulat na napakabilis kaya marami sa kanila ang nagsimulang magtaka kung mayroon ba siyang 79 na perpektong heavenly veins. Kung mayroon siyang 79 na heavenly veins, ipapaliwanag nito kung paano niya, isang simpleng Emperor of Gods, nagawang patayin ang isang advanced na Emperor of Gods. Isang taong kilala ko noon ay mayroon ding 79 na heavenly veins. Matapos patatagin ang kanyang cultivation base sa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods, nagawa niyang patayin ang isang advanced na Emperor of Gods. Gayunpaman, masasabing ang advanced na Emperor of Gods na kanyang napatay ay isa sa mga pinakamahina. Umiling ang isa pang Mansion Master at sinabing, gayunpaman, ang taong iyon ay mas mahina pa rin kaysa kay Mansion Master Darfield. Ang panunood kay Alvin na lumaban gamit ang sarili nilang mga mata ay natural na naiiba sa panunood gamit ang isang floating image pearl. Natural lamang na mabigla ang lahat. Sa panahong ito, tinupad ni Yingjun ang kanyang pangako at pinahiram kay Zephyr ang isang mas mataas na emperador ng mga Diyos upang ibigay kay Alvin. Swoosh! Mabilis na kumilos si Alvin at tinapos ang buhay ng mas mataas na emperador ng mga Diyos. Tulad ng dati, isang sinag ng liwanag ang sumilay kay Alvin. Pagbalik ko, hihigupin ko ang enerhiya mula sa mga gantimpalang natanggap ko mula sa pagpatay sa dalawang advanced Emperor of Gods. Malaking hakbang na naman ang nagawa ko palapit sa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods, naisip ni Alvin sa sarili, na medyo emosyonal. Matapos makita sina Alvin at Harlan na ginagantimpalaan ng sunod-sunod, ang mga Panginoon ng mansyon ay napuno ng inggit. Pagkatapos, sabik silang lumingon kay Yingjun. Ngumiti si Yingjun at ipinagpatuloy ang laro. Ang pagbibigay ng gantimpala sa mga Mansion Masters ng mga Advanced Emperors of Gods ay isa lamang laro para sa kanya. Itinapon niya muli ang mga Jade Token. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ni Alvin nang tignan niya ang Jade Token na nasa kamay niya. Nakuha na naman niya ang move, Jade Token. Sa pagkakataong ito, isang batang Mansion Master ang tumayo at tumingin sa paligid habang nagtatanong, sino ang may hawak ng isa pang move, Jade Token. Inggit na tiningnan ng ibang mga Mansion Master ang batang Mansion Master habang umiiling sila. Maya-maya, natigilan ang kanilang mga ekspresyon nang makita nilang tumayo si Alvin. Biro ba ito? Nakuha na naman ng pansamantalang Mansion Master ng Divine Spirit Mansion ang move, Jade Token. 4,174. Walang umasa na makukuha ulit ni Alvin ang Jade Token na may salitang move. Mansion Master Darfield, napakaswerte mo talaga. Naiinggit na tiningnan ng mga amo ng mansyon si Alvin. Hindi inaasahan ni Alvin na makukuha niya ulit ang move, Jade Token. Sa oras na ito, ang batang Mansion Master, na nakakuha ng isa pang move, Jade Token, ay ngumiti ng mapait at sinabing, ang lakas ko ay kapantay ng kay Mansion Master Son. Dahil hindi kalaban ni Mansion Master Son si Mansion Master Darfield, natural lang na hindi rin ako kalaban ni Mansion Master Darfield. Susuko na ako. Kasabay nito, halos hindi makapagsalita si Yingjun dahil sa napakaswerteng si Alvin. Hindi siya gumawa ng anumang paraan at walang kinalaman sa sunod-sunod na pagkuha ni Alvin ng mga move, Jade Token. Bueno, hindi sapat ang talento lamang para makarating siya sa ganito kalayo. Malaki rin ang papel ng kanyang swerte. Pangangatwiran ni Yingjun sa sarili. Para makamit ni Alvin ang mga kamangha-manghang gawa bilang isang simpleng Emperor of Gods, hindi siya maaaring gumamit ng sentido komon.
Kasunod nito, ikinumpas ni Yingjun ang kanyang kamay, sinenyasan ang kanyang nasasakupan na bitawan ang paghihigpit ng sumusulong na emperador ng mga Diyos. Tulad ng dati, mabilis na pinatay ni Alvin ang masusulong na emperador ng mga Diyos gamit ang isang sinag ng espada. Muli, isang sinag ng liwanag ang sumikat kay Alvin mula sa kalangitan habang ang mga Panginoon ng mansyon ay inggit na nakatingin kay Alvin. Maging si Cameron ay naiinggit habang pinapanood si Alvin. Napakarami ng gantimpala para sa isang simpleng emperador ng mga Diyos na nakapatay sa isang mas mahusay na emperador ng mga Diyos, at si Alvin ay nakatanggap ng 3 magkakasunod na gantimpala. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa kanyang upuan, siya at ang iba pa ay lumingon upang tumingin kay Yingjun. Itutuloy pa ba natin ang laro? Umiling si Yingjun at bumaantong hininga. Noong una, plano ko lang magkaroon ng 3 round. Gayunpaman, dahil nanalo si Mansion Master Darfield ng 2 sa 3 round, magdaragdag ako ng isa pang round para mabigyan ng pagkakataon ang iba pang mga Mansion Master. Tumingin siya kay Harlan ng may ngiti ng paumanhin habang sinasabing, para maging patas, sina Mansion Master Darfield at Mansion Master Fang ay hindi makakasali sa susunod na round. Ngumiti si Harlan at tumango. Malinaw na wala siyang problema rito. Hindi man lang nakaramdam ng paghingi ng tawad si Yingjun kay Alvin. Bakit kailangan pang maawa kay Alvin na pumatay sa 3 mas mataas na Emperor of Gods? Hindi tumutol si Alvin kahit na sa tingin niya ay hindi ito patas. Tutal, alam niyang walang silbi ang kanyang pagtutol. Malinaw na mas gugustuhin ng lahat kung hindi na siya sasali muli. Tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan kung sasali siya at makukuha muli ang Move Jade Token. Kaya naman, nanunood na lamang siya. Kasabay nito, nararamdaman din ni Alvin ang kanyang banal na enerhiya na lumalakas habang unti-unting hinihigop ng kanyang katawan ang enerhiya mula sa mga gantimpala. Di nagtagal, 2 Mansion Master na nakakuha ng mga Move Jade Token ang nagsimulang maglaban. Matapos magpalitan ng 1,000 galaw, isa sa kanila ang sa wakas ay nanalo at natanggap ang kanyang gantimpala. Kasabay nito, natapos ang laro. Hindi na nagmungkahi pa ng isa pang laro si Yingjun, umaasa na mas makikipag-ugnayan at magiging magkaibigan ang mga may-ari ng mansyon. Tutal, sa panahon ng labanan ng mga banal na kaharian, maaaring kailanganin nilang makipagtulungan sa isa't isa. Sa palagay ni Alvin, ang kooperasyon ay mangyayari lamang kung ang mga pangangailangan ng magkabilang panig ay natutugunan. Gayunpaman, kung ang isa ay sapat na malakas upang harapin ang lahat ng mag-isa, bakit kailangan ang kooperasyon? Bukod dito, ang mas mahinang partido ay kailangang maging mas mapagbantay laban sa mas malakas na partido. Patuloy na lumipas ang oras, at malapit nang matapos ang piging. Sa oras na ito, si Zephyr, ang Mansion Master ng Giant Hawk Mansion, ay tumingin kay Alvin ng may mga matang nagniningning sa pananabik habang nagtatanong, Mansion Master Darfield, kung hindi po sana kayo mamasamain, maaari po ba kayong magkwento pa tungkol sa inyong sarili? Lumingon ang iba pang mga may-ari ng mansyon upang tingnan si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Lahat sila ay naging mausisa tungkol sa kanya, kung tutuusin. Saan nagmula ang isang nakakatakot na simpleng emperador ng mga Diyos? Mayroon bang sino man sa ilalim ng kaharian ng isang kataas-taasang Diyos ang makakatapat niya kapag siya ay naging isang intermediate na emperador ng mga Diyos? Hindi nila maisip kung gaano siya kalakas sa oras na iyon. Marahil, kaya pa niyang patayin ang isang ordinaryong simpleng kataas-taasang Diyos kapag siya ay naging isang advanced na emperador ng mga Diyos. Sumulyap si Alvin kay Zephyr bago sumagot, ako ay mula sa matuwid na banal na kaharian. Namuhay ako sa pag-iisa noon. Sapat na ba ito, Mansion Master Son? Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Zephyr. Paano niya hindi malalaman na may masamang balak si Zephyr? Para bang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin, bahagyang ngumiti si Zephyr habang malakas na sinasabi, Mansion Master Darfield, nagtanong lang ako dahil gusto kong patunayan kung saan ka nanggaling. Dahil sinabi mong taga-matuwid na banal na kaharian ka, natural lang na naniniwala ako sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin kung sa tingin mo ay bastos ang tanong ko. Nag-aalala lang ako dahil hindi naman pangkaraniwan para sa ibang banal na kaharian na magtanim ng mga especially iyan na may layuning manggulo sa labanan ng mga banal na kaharian.
Karaniwang ginagawa ito, kung tutuusin. Sa kabila ng mga sinabi ni Zephyr, halata pa rin sa mukha niya ang kawalan ng tiwala at paghihinala. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Alvin habang sinasabi niya, kung ganoon ka-worry si Mansion Master Son tungkol dito, ang kailangan lang nating gawin ay huwag makipagtulungan sa isa't isa sa labanan ng mga banal na kaharian. Dahil dito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking pagtataksil. Bago pa man makapagsalita si Zephyr, sinabi ni Yingjun, tama na iyan, Mansion Master Son. Dapat mong bantayan ang iyong mga salita at huwag magsalita ng walang konkretong ebidensya. Kahit na nagpadala ang mga banal na kaharian ng mga especially iya dito, hindi sila magpapadala ng isang taong kasing husay ni Mansion Master Darfield. Mag-aalala sila sa panganib na mapatay natin ang isang napakalaking especially iya kung mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na nagpadala na sila ng mga mahuhusay na especially iya noon, itatago ng lahat ng mga especially iya ang kanilang lakas. Kasunod nito, hiniling ni Yingjun na humingi ng tawad si Zephyr kay Alvin. Medyo taos-puso ang ekspresyon ni Zephyr habang humihingi ng tawad, ngunit makikita ang bahid ng pagmamalaki sa mga mata nito. Zephyr, sandaling kumislap ang mga salita ni Alvin na may bahid ng pagnanais na pumatay. Bagamat nakangiti siya kay Zephyr sa oras na ito, sa loob-loob niya, naisip niya na hindi niya palalayain si Zephyr kung magkikita sila sa Destiny Canyon. Sa oras na ito, sa wakas ay sinabi ni Yingjun, lahat, natapos na ang piging ngayon. Umaasa ako na patuloy kayong lahat na pagbutihin ang inyong lakas bago ang labanan ng mga banal na kaharian. Kung kailangan ninyo ng anumang tulong, maaari ninyong hanapin si Vice Commander yon. Ang maharlikang pamilya ay magpapahiram din sa inyo ng ilang mga mapagkukunan. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob. Sa huli, may utang pa rin siyang pabor kay Yingjun. Nagpasya si Alvin na iwan ang iba pang mga Panginoon ng mansyon sa matuwid na banal na kaharian, maliban kay Zephyr, kung sakaling makasalubong niya sila sa labanan ng mga banal na kaharian. Bukod sa ilan, tiwala siyang mas malakas siya kaysa sa iba. Ito ay kitang-kita ng sumuko ang batang Panginoon ng mansyon matapos niyang talunin si Zephyr. Matapos akayin ni Cameron si Alvin at ang iba pa pabalik sa compound, sinundan niya si Alvin pabalik sa patio ni Alvin habang ang iba ay bumalik sa kani-kanilang mga patio. Nakangiting sabi ni Cameron, kapatid na Alvin, dapat ay nanatili kang tahimik ngayon. Bagamat mukhang pala kaibigan ang karamihan sa mga may-ari ng mansyon, sino ang nakakaalam kung ano ang magiging hitsura nila sa kritikal na sandali? Likas sa mga tao ang pagiging makasarili at seloso. Bukod pa rito, matapos mapatay ang tatlong Advanced Emperor of Gods kanina, lahat sila ay magbabantay ng mahigpit laban sa iyo. Kung maaari, makabubuti para sa iyo na iwasan sila sa labanan ng mga banal na kaharian maliban na lang kung hindi ka nag-aalala na may pagkanulo. Salamat sa iyong paalala, kapatid na Cameron. Mag-iingat ako, sabi ni Alvin. Alam niyang nag-aalala si Cameron para sa kanya kaya't medyo nagpapasalamat siya. Pagkaalis ni Cameron, pumasok si Alvin sa kanyang silid at nagsimulang higupin ang enerhiya mula sa tatlong gantimpala. Sa enerhiyang nakuha ko ngayon, ang aking pag-unlad patungo sa pagiging isang Intermediate Emperor of Gods ay dapat na mahigit 50%, nasabi ni Alvin sa kanyang sarili nang may pinanibik bago niya ipinikit ang kanyang mga mata upang mag-cultivate. Kasabay nito, maraming tao sa iba't ibang banal na kaharian sa Southern Heaven Continent ang naghihinagpis. Masyado pa rin akong mahina para maging kwalipikado para sa labanan ng mga banal na kaharian sa Destiny Canyon. Sayang naman. Malapit nang lumipas ang isang taon, at wala pa rin akong nakikitang malaking pagbabago. 2 taon na lang ang natitira bago ako puwersahang ilipat palabas ng lugar na ito. Natatangi talaga ang Trial of Gods. Napakakompetitibo at mapanganib dito. Muntik na akong mamatay kanina. Ikaw ang mangangaso o ang biktima rito. Sana'y mabilis na lumipas ang panahon. Ayoko talagang magtagal dito ng matagal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.